Sakamoto Days. Like and subscribe, baka naman. Isang malupiting hitman na nga ang ipinakita na lumalaban ng mag-isa sa harap ng mga alagad ng Pogo. Sa kabila ng dami ng kalaban ay di naman ito naging hadlang sa nasabing assassin at binisak lamang ang mga ito mala John Wick. Ito nga raw ang maalamat na hitman na nagngangalang si Taro Sakamoto. Kinakatakutan ng lahat ng gangster, lodi ng lahat ng hitman, hanggang sa kasamaang palad isang araw, kinilig ang tumbong at 9 love sa isang dalaga. Dito na nga nito kinalimutan ang lahat at nag-retire bilang isang hitman, sabay nagpakasal at bumuo ng sarili niyang pamilya, hanggang sa tumaba at naging kamukha si Coach Anzai. Isang araw ay pinakita na nga lang ang ating bida na tindero na ng isang convenience store, kasama ang kanyang pamilya. Dito na nga may isang makulat na bata ang naglaro sa loob ng tindahan at aksidenteng natapunan ng tinta ang isa sa mga customer, na agad nang nagalit at puti pa naman ang suot na pantalon. Dahil nga sa pagkwelyo nito sa bata ay nagpupumiglas ito hanggang sa maapakan nito ang kanyang pantalon at muling namantsahan. Dito na nga mas nagalit ang lalaki na ambang sasaktan na nga ang bata. Agad naman itong napigilan ng ating bida sabay binanata ng ballpen sa leeg ang nag-uurumintadong lalaki, ngunit safe naman ang lalaki at sa isip lamang pala ito ng maalamat nating hitman. Pambihirang galawan, ika na nga ng isang lalaki at pinuri ang pagtasak ni Sakamoto ng ballpen rekta sa leeg ng lalaki kanina, at nakikita niya nga raw ang nasa isip nito. Dito na nga nito kinumusta si Mr. Sakamoto at nagpakilalang si Shin, alias The Psychic. Agad sinungalngal naman ito ni Sakamoto sa isip-isip niya, na lubos kinabahala ni Shin at hinay-hinay nga raw itong bida natin sa pagpatay ng mga tao sa isip nito. Si Shin nga raw siya at dating katrabaho niya. Sa labas ng tindahan na nga ipinagpatuloy ng dalawa ang pag-uusap, at mukhang totoo raw ang usap-usapan na nagbagong buhay na itong si Mr. Sakamoto at nagtayo na lamang ng isang convenience store kasama ang pamilya nito. Pilit kinumbinsi naman ni Shin ang lodi niya na bumalik na, at nang hihinayang sa kakayahan nito tas ang taba ng araw. Bakit nga raw kailangang itapo na lamang lahat ni Mr. Sakamoto ang buhay nito bilang alamat na hitman na kinatatakutan ng lahat? Di na nga naitago ni Shin ang pagkabwisit habang wala namang pakitong bida natin, kaya naman naisipan na lamang na magsigarilyo. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang si Shin nang biglang maputol ang kanyang sigarilyo, sabay turo ni Sakamoto sa signage na nagsasabing no smoking. Natulala na nga lang ang binata sa pinakitang bilis ni Mr. Sakamoto, at tila nagsasabi raw na mataba man ito o hindi, ay kayang-kaya siyang patumbahin anumang oras. Kalaunan ay biglang singit na nga si Manong nakabay, at sinabing may pabor raw siya kay Mr. Sakamoto. Napaisip naman si Shin na baka balat kayo lamang ni Mr. Sakamoto ang buhay nito ngayon at tumatanggap pera ng mga assassination. Dito na nga pinakita ang kaliwat kanang pagtulong ni Mr. Sakamoto sa mga tao ng bayan. Mula sa mga bata, sa pagtetrim ng puno, mga simpleng request, at kung ano-ano pa na lubos kinabuisit ni Shin. At tinanong kung alalay daw ba ng buong bayan itong si Mr. Sakamoto. Marahil ito nga raw ang paraan ng ating bida para maitago ang tunay nitong pagkakakilanlan, ika na nga ni Shin, ngunit sa perspektibo niya nga raw, ay mangtanga itong si Mr. Sakamoto. Bumalik na nga lang ito sa kotse niya at napagtantong 5 taon na ang nakalipas mula noong huli niyang nakita ang ating bida, at sa kabila ng lahat, ay di na itago ang kilig dahil pambihira parent daw ang lodi niya kahit tumaba na. Kalaunan ay isang tawag na nga ang natanggap nito mula sa boss nila, na nagtatanong kung nakumbinsi raw ba nito si Sakamoto, at kung hindi nga raw ay patayin na lamang nito. Todo rason naman si Shin na hayaan na lamang daw si Mr. Sakamoto at ano raw ba naman magagawa ng isang matabang hitman. Pinabatid naman ng boss na sino mang umalis sa gang nila ay dapat alisin din sa mundong ito, na siyang alituntunin nila na binaliwala ni Sakamoto, at kung di raw kayang gawin ni Shin ay kahit anong oras pwede naman daw siyang magpadala ng panibagong hitman para gawin ito. Kung ano-ano pa nga ang dada nito kaya binabaan na lamang ni Shin, at mukhang no choice na raw siya. Kinabukasan ay rekta na nga itong pumunta sa tindahan ni Sakamoto, at dito nagpaalam na aalis na siya ng bayan ngayon, sabay bunot ng kanyang piu-piu at pinutok kay Mr. Sakamoto. Sa gulat ni Shin ay hinarang lamang ito ng candy ng ating bida, sabay bato sa kanya ng ice drop kaya naman nawala sa kanyang paningin si Mr. Sakamoto. Dito nagtaguan na nga ang dalawa habang nabahala naman si Shin at hindi nga raw niya marinig ang iniisip ng ating bida. Abat candy nga lang ang ipinangtapat ni Sakamoto dito sa binata na nagmalapiw-piw sa lakas,
Pag-iwas nga lang ang nagawa ni Shin hanggang sa maisahan na siya ni Sakamoto ng pangmalakasang sipa sa mukha na siya nang nagpalipad at nagpatulog sa kanya. Sa gulat ni Shin ay nagising na nga lang siya sa bahay nila Mr. Sakamoto, na masayang binati ng mag-ina ng ating bida, kalaunan ay niyaya na siya ng mga ito na maghapunan, na medyo ikinailang ng binata matapos ang ginawa niya kanina, at nagduda pa nga na baka may lason daw ang pagkain, okay nga lang daw at trained naman daw siya sa mga lason, hanggang sa tikman na nga nito ang pagkain, at dito lubos na gulat. Sobrang sarap nga raw at ngayon lang siya nakatikim ng ganitong pagkain, na tinawanan nga lang ng asawa ni Sakamoto at ganitong-ganito rin daw ang naging reaksyon ng ating bida noong una niya itong makilala. Lubos na nibago na nga si Shin sa kanyang nadama, at marahil ito raw ang nagpabago kay Mr. Sakamoto, at pilit nitong pinuprotektahan mula sa anino ng kanyang nakaraan. Matapos kumain ay sinamahan na nga ng ating bida si Shin sa labas, na lubos ang pasasalamat sa ibinigay nilang pagkain. Thank you, please come again, signage na itinuro naman ni Sakamoto bilang sagot sa binata na nagpangiti na nga lang dito. Rekta pumunta na nga ito sa kanilang boss, at dito lubos nagmakaawa na hayaan na lamang si Mr. Sakamoto sa buhay nito ngayon. Dahil dito ay tinawanan na nga siya ng iba pang hitman habang ang boss naman ay nagtataka sa kung bakit niya ito ginagawa, sa kabila ng paglabag ni Sakamoto sa batas nila at pag-abandona sa kanila. Ayon naman kay Shin ay pamilyado na nga raw ang retiradong bida natin, at kung mamarapatin nga raw ng kanilang boss, ay siya na lamang ang patayin nito imbis na si Mr. Sakamoto, at hayaan na lamang na mabuhay ang matabang hitman. Bakit mo ba ito ginagawang kupal ka? Pagkabuisit na nga ng kanilang boss, na agad namang sinagot ni Shin na ito ang paraan niya ng pagparusa sa kanyang sarili, dahil tinangka niyang patayin ang natatangi niyang lodi, na si Mr. Sakamoto. Edi okay kung yan ang gusto mo, hahayaan kitang mamatay at hahayaang mabuhay ang tabachoy na lodi mo, ika na nga ng kanilang boss. Dito na nga nabasa ni Shin ang iniisip ng kanilang boss na as if hahayaan niya raw na mabuhay ang matabang yon, kaya naman agad itinutok ni Shin ang piu-piu niya sa pagmumukha nito, at gago raw talaga itong boss nila. Dito na nga nag-umpisang pagrararatrati ng mga kalaban si Shin at iniutos ng boss na patayin ito, habang sa tindahan naman ay tila nakikinig itong si Sakamoto. Walang ano-ano'y may sinusian na nga ang ating bida sa may cash register niya, at dito pang malakasang mga piu-piu at gamit hitman ang nagsilabasan mula sa kung saan. Samantala, patuloy namang nakipagsabayan si Shin sa mga kapwa niya hitman, piu-piu dito, piu-piu doon, di si Daido rin talagang ipaglaban ang kanyang lodi sa kanilang gang. Bagamat nakakasabay itong binata ay lamang pera ng kalaban sa dami ng mga ito, dagdag pa na limitado lamang ang bala na kayang ibira ng piu-piu nito. Siyang tunay nga kalaunan ay naisahan nito sa may bandang binti, kaya naman sa kasamaang palad ay na-corner ng mga kalaban. Sa gulat niya ay dito na nga dumating si Mr. Sakamoto at to the rescue sa kanya, gamit ang kurukuryenteng taser na dala nito. Di pa nga rito natapos at gamit lamang ang dala nitong chopsticks ay isa-isang pinabagsak ang mga kalaban, with matching pambihirang bilis na di mo aakalain sa kabila ng taba ni Sakamoto. Di na nga magkamayaw ang mga tanga sa kung papaano saysabayan si Sakamoto, at isa-isang nagmungtanga lamang sa harap ng maalamat na pork chop, balibag dito, balibag doon, abat di man lang pinagpawisan sa mga kalabang nagkadibungi-bungi lamang. Maging ang boss ay napilitan na nga ring makipagpiu-piu ngunit sadyang walang pan-apat, sa bida nating basic lamang kahit sino ang itapat. Pagkamangha naman ang nadama ni Shin, at itong ito raw ang nakilala niyang alamat na hitman, ang lodi niya na si Taro Sakamoto. Dito na nga siya napatanong sa ating bida kung paano nalaman na nandoon siya, hanggang sa ikasa na nga ni Sakamoto ang kanyang pipiu at dito nakita ang isang tracking device, at napagtantong plinanta ng lodi niya noong nahimatay siya sa laban nila. Walang ano-ano'y isang apron na nga ang sumalansang sa mukha ni Shin, sabay sabi ni Sakamoto na 800 yen per hour ang magiging rate ng niya, plus extra sa overtime. Ayun nga at naging empleyado na nila Sakamoto si Shin, na hanggang ngayon ay di pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Happy-happy naman ang pamilya ni Sakamoto nang makita ang binata na nagtatrabaho sa tindahan, hanggang sa kulitin na nga ng isang bata si Shin at ano raw ang dati nitong trabaho. Sabihin mo at magiging kwento ka na lang, ika na nga sa isip ni Sakamoto na lubos kinataranta ni Shin kaya sinabi na lamang sa bata na ipagpalagay na lamang daw nila na isa siyang cleaner dati. Pabatok na nga rin muna ng like at subscribe mga lods, baka naman, hihi, salamat. Astig mo talaga Mr. Sakamoto,
lalo na nung pinagbabalibag mo yung mga kalaban kamakailan, abat kahit retirado na ay napakaasintado pa, ayun patay ang mga tanga wasak ang mga panga. Narinig na nga ito ng asawa ni Sakamoto at anong patay-patay daw ang sinasabi nitong si Shin. Huwag mo sabihing bumalik ka sa pagiging hitman ayos-ayusin mo buhay mo, banat na nga nito na lubos kinataranta ni Sakamoto, sabay paalala na magfa-file siya ng divorce kapag sinuway nito ang family rule nila. Nagkadetalbog-talbog na nga ang taba ni Sakamoto sa pag-oo na siyang nagpangiti naman sa kanyang asawa at mabuti na raw na nagkakaintindihan at malinaw ang lahat. Dito na nga nito binanatan sa isip si Shin at apakadaldal daw kasi nito tsaka pinatulog lang naman daw niya lahat ng nakalaban nila kamakailan. Kalaunan ay isinama na nga ni Sakamoto si Shin sa isang katabing Chinatown, para bumili ng siopaw na naglalabas lamang ng 50 piraso kada araw, at para raw sa mag-ina niya. Naantig naman ang damdamin ng binata nang marinig ito at talagang mahal na mahal daw ni Mr. Sakamoto ang pamilya nito. At dito na nga naisip ang tanungin ng ating bida kung ano raw ba yung family rule na sinasabi ng kanyang asawa. Deadma nga lang dito si Sakamoto hanggang sa bigla na lamang may lumutang na babae sa bandang taas nila, at sa kasamaang palad ay nahulog sa bida natin na siyang nagsanhi ng pagkapisak ng mga biniling siopaw nito. Di pa man nagtatagal ay eksena na rin ng isang grupo ng mga lalaki na tila humahabol dito sa dalaga, habang sa gilid naman ay nagmo-moment pair nitong si Sakamoto dahil sa mga naipit na siopaw. Buong tapang namang nakipaglaban ang dalaga sa mga lalaki bagamat mag-isa lamang ito, na sa una ay nasasabayan pa nito hanggang sa corner na ito at mahawakan ni Kalbo. Nang maglabas ng patalim ang kalaban ay dito na nga pumagitna si Sakamoto, pati si Shin na binanatan ang Kalbo. Nakawala na nga rito ang dalaga ngunit panibagong batch ng kalaban ang dumating na may dalang mga piu-piu, kaya naman takbo na lamang ang ating mga bida buhat-buhat ang dalagang nagtataka at sino raw ba sila. Samantala, pagkabuisit naman ang nadama ni Boss Bunot alias Lampaso, at paanoong nakawala raw ang dalaga na pinahahunting nito. Ito na nga lang daw ang natitira sa mga pinatay nilang clan nito pero di peren daw nila mahuling mga bobo sila. Sa may tumulong nga kasi boss para makatakas kanina ang dalaga, palibhasa mukha kang bunot kaya ako na naman pinagdidiskitahan mo, rason na nga nito na lubos kinabuisit ng boss. Walang ano-ano ibigla na lamang nagulat ang lahat ng mamaalam na si Boy Rason, nakagagawa ng 2 hitman na pinatawag ni Boss Bunot, at inutusan itong hanapin ang dalaga at makuha ang susi na dala nito kahit ano pa man ang mangyari, pagkat ito raw ang magbibigay daan para mapasa kanila ang buong black market. Samantala, nagulat naman si Shin nang malaman na anak ng mafia family itong dalaga, at di lang basta mafia pagkat angkan pa raw ng mga lo. Dito na nga napatanong si Shin kung ano raw ba kailangan sa kanya ng mga humahabol dito. Ayon naman sa dalaga ay habol daw ng mga ito ang susi na kanyang dala, ang susi na magbubukas ng natatagong vault ng kanilang angkan. Mas mahalaga pa ba yan sa buhay mo itapon mo na lang kaya, banat naman nga ni Shin na lubos kinagalit ng dalaga, dahil itinaya ng kanyang mismong mga magulang ang mga buhay nito maprotektahan lamang ang susi na ito, na siyang ipinagkatiwala sa kanya. Tsaka hindi nyo naman ito problema. Ika na nga ng dalaga, sabay umalis na. Ngunit bago pa man ito makaalis ay biglang nagsalita si Sakamoto, at tinanong ang dalaga kung marunong daw ba itong gumawa ng siopaw. Bagamat nagtataka sa tanong ng ating bida ay oo naman ang dalaga, at dito na nga sinabi ni Sakamoto kay Shin na ililigtas nila ang dalaga, sa kondisyon nga raw na igagawa sila nito ng siopaw kapag nakaligtas sila. Walang ano-ano ibigla nang ang dumating sa eksena ang mga hitman kanina, na siyang sumipa sa ating bida ayon tumilapon sa kabilang building. Lubos kinagulat na nga ito ni Shin, habang nakilala naman agad ito ng dalaga, na sila Sanhi at Bacho, ang kambal na hitman. Mga sag-apa raw sa pera ngunit walang palya sa mga target nito, at kilalang ginagawang sketches ang ulo ng mga biktima nito. Di na nga nagsayang pa ng oras si Shin at inatake na ang isa sa mga ito. Ngunit basic hinarang lamang nito at tinanong ang binata kung galit daw ba ito dahil pinatay nila ang mataba kanina. Abat good luck sa inyo mga tanga pagkat ang matabang sinasabi nyo ay ang nag-iisang Taro Sakamoto, ribat na nga ni Shin, hanggang siyang tunay nga, di pa man ito tapos magsalita ay bigla na lamang sumalansang sa sahig ang isa sa mga hitman, na siyang binanatan nga ni Sakamoto na bigla na lamang lumutang mula sa kung saan. Sa lakas nito ay nabutas na nga ang rooftop ng nasabing building, na lubos kinagulat ng dalaga habang pagtataka naman ang nadama ng mga hitman at sino raw itong tabachoy na ito.
Deadma nga lang ang ating bida habang binaling naman ng mga hitman ang atensyon sa dalaga at ibigay na nga lang daw sa kanila ang susi nang matapos na. Di naman nagpatinag ang dalaga at sinabing magkamatayan ng araw ay di niya pera nito ibibigay sa kanila. Di wow, ganyan-ganyan din sinabi ng Erpat at Ermet po bago sila namatay. Ribat naman nga ng kalaban, na lubos kinagalit ng dalaga kaya lumusob. Ayon binalibag na nga ni Sakamoto at mas importante na magawa siya nito ng siopaw kaysa mamatay ito. Todo protector na nga dito si Sakamoto na lubos pinagtaka ng dalaga, at bakit kailangang itayan nito ang buhay para sa kanya. Walang ano-ano'y pa-flashback na nga ganap ni Sakamoto at pinakita ang moment nila ng kanyang asawa, kung saan batid ang pagkabwisit ng kanyang asawa sa kanyang trabaho nang makita ang dugo sa kanyang mukha, at bakit kailangan daw itong gawin ni Sakamoto. Rason naman ng ating bida na para may budget siya pang regalo rito na lubos kinabwisit pa lalo ng kanyang asawa at inayawan ang kanyang regalo. Kung di nga raw nito babaguhin ang gawain nito, ay siguro'y di raw talaga sila para sa isa't isa, sabay tumalon sa bangin. Abat syempre to the rescue naman ang nagmamahal na burat, na agad inagapan ang lablab niya. O kita mo natakot ka na mawala ako, ganun din sa iba, bawat tao may nagmamahal at malulungkot kung mawawala sila. Kaya ay pangako mo sakin, na kailanman hindi ka napapatay, yan ang magiging rule natin, at simula ngayon, imbis na pumatay, hilaan mo ang buhay mo para iligtas ang ibang tao, ika na nga ng asawa niya. Naantig na naman nga puso ni Shin nang makita ang iniisip ni Sakamoto, at dito sinabihan ng binata na huwag na papatay na siya nilang rule. Oo naman si Shin hanggang sa kalaunan ay inatake na sila ng magkambal na hitman. Sinabayan na nga ito ni Sakamoto gamit lamang ang mga gamit pangkusina na laman ng lugar na iyon, na lubos kinabahala ng kambal at napagtantong may galawan din itong mataba na kaharap nila. Kalaunan ay napilitan na nga ang dalawa na ilabas ang kanilang alas, at sabay na inatake si Sakamoto gamit ang pangmalakasang teknik na lubos pinagmalaki ng dalawa, at sisiguraduhin daw nilang geneling na karne ang kakalabasan ng tabachoy nating bida. Abat basic iniwasan nga lang ito ni Sakamoto, with matching moral support galing kay Shin, na kinabahala ng kalaban at panong naiwasan daw ito ng ating bida na pagkataba-taba, ni hindi man lang daw nagalusan. Babanat pa nga sanang muli ang dalawa ngunit inunahan na ni Sakamoto, ayon tamba si Kalbo gamit lamang ang isang kaldero. Kinagalit na nga ito ng isa pa sa kambal kaya ayon lumusab din, ngunit kinawoli lamang ng ating bida, na lubos kinagulat ng tanga. Nang mapagtantong walang pan-apat sa ating bida ay itinuon na nga lang nito ang atensyon sa dalaga, na siya nangang inagapan ni Shin, sabay last hit ni Sakamoto gamit ang isang ref ayon tulog ang mga bobo. Napatanong naman ang dalaga kung sino raw ba talaga ang dalawa. Mga simpleng trabahador ika naman ni Sakamoto, habang pinapapak ang isang alimango. Samantala, buryong naman na itong si Boss Bunot at asa na raw yung kambal na hitman na pinapakuha niya ng susi, buwisit simpleng susi na nga lang daw di pa makuha ng mga ito, hanggang sa magulat na lamang ito sa paglutang ng ating mga bida kasama ang mga hitman niyang walang kwenta. Sino raw sila, ika na nga nito hanggang sa muling magulat ng tutukan ng patalim ng dalaga. Todo sorry na nga ito sa mga nagawa niya at gagawin daw lahat huwag lamang siyang patayin, na kinagalit naman ng dalaga at wala raw magagawa ang kakangawa nito para maibalik ang buhay ng kanyang mga magulang. Ayun nga at sandamakmak na bukol ang natanggap nito mula sa dalaga, habang nainggit naman itong si Shin at gusto ring makibanat, ayun binanatan tuloy ni Sakamoto sa isip nito at huwag daw bida-bida. Kalaunan ay binuksan na nga nila ang vault na pinag-aagawan ng lahat, na siyang naglalaman ng samet-saring kayamanan mula sa iba't ibang henerasyon ng angka ng Lo. Abat feeling close na nga ang ating mga bida na nakisawsaw din sa paghalungkat ng mga kayamanan, hanggang sa dito na nga nila makita ang alak na iniwan ng Erpat ng dalaga para sa kanya. Naiyak na nga sa tuwa ang dalaga, na nagngangalang Xiaotang, at niyaya ang ating mga bida na mag-inuman bilang kanyang pasasalamat, at ang naipit na siopaw na nga ang naging pulutan nila. Kinabukasan ay matinding hangover na nga ang nadama ni Sakamoto, habang gulat naman ang nadama ni Shin nang makita si Xiaotang, at bakit daw nandirito sa mayaman naman ito. Ayon naman sa dalaga ay di niya gagalawin ang mga pamana niya, tsaka wala raw siyang trabaho kaya nandirito, na kinabwisit na nga ni Shin habang pagkamangha naman ang nadama nito kay Mr. Sakamoto dahil nakita niya nga raw ang pa-flashback nito kamakailan. Dito na nga nag-abot si Sakamoto ng notebook sa binata ukol sa Sakamoto family rules na siya na rin daw susundin ni Shin since isa na siya sa kanila, na lubos kinatuwa na nga ng binata.
Unang-una na nga sa rule nila ay ang bawal pumatay, na kung susuwayin daw ni Shin ay siya mismo ang papatay dito. Kala ko ba bawal pumatay, ribat na nga lang ni Shin hanggang sa pinakita naman ang mga misteryosong lalaki na ito na sinasabing ang bounty raw ng ating bida ay 1 billion yen. Sakin Lods kahit like at subscribe mo lang sapat na, hihi. Salamat. Late ka na naman, pagkabuisit na nga ni Shin nang makita si Xiaotang at 2 oras na nga raw itong late sa trabaho. Di pa nga rito natapos ang pagkabuisit nito nang makita na isinama ni Xiaotang ang mga sabang panlaba sa loob ng ref, na dinedma nga lang ng dalaga, sabay isinalaksak ng walang pakialam ang mga grocery sa display racks at customer na raw bahala na mag-adjust, wala naman daw pinagkaiba kahit ayusin nila at i-organize. Napasasmeriesep na nga lang ang binata at sinabing palibhasa mayaman daw itong si Xiaotang at siguradong wala pang karanasan sa pagtatrabaho. Agad kinontra naman ito ng dalaga at sinabing madalas niyang nakakasama sa trabaho ang erpat niya dati, sabay ibinido na siya pangaraw dati ang tagahukay nila at nagtatapo ng sandamakmak na sako sa nasabing hukay. Tanggalin mo na siya boss, ika na nga lang ni Shin at nagsumbong kay Sakamoto, panggulo nga lang daw ang dalaga at wala namang naitutulong sa kanila. Nagulat na nga lang ang dalawa nang magsalita si Sakamoto, dahil madalas hindi naman ito nagsasalita. At dito sinabi na dapat nagso-sorry daw itong si Xiaotang kapag late, habang hinay-hinay din daw sa mga binibitawang salita itong si Shin. O siya, maglinis na nga raw itong si Shin sa labas habang magluto naman na raw ng siopaw itong si Xiaotang. Di na nga makapaniwala ang dalawa lalo na itong si Shin, dahil sa tanan daw ng oras na nakilala niya itong lodi niya, ay ngayon lang niya ito nakitang ganito kadaldal. Walang ano-ano'y nagulantang na nga lang ang dalawa nang makita ang pagpasok sa tindahan ng isa pang Sakamoto, na rekta umupo sa may cash register. Akalain mo yun may mga doppelganger pa pala sa panahon ngayon, ika na nga ng naunang Sakamoto sabay labas ng patalim at inataki ang nakaupong Sakamoto. Agad na iwasan naman ito ng nakaupong Sakamoto at dito nagkaliwaan ang dalawa gamit ang kanilang mga sandata. Long time no see Negumo, ika na nga ng ating bida. Habang bumalik naman sa tunay nitong itsura ang isang Sakamoto at pinuri ang ating bida na wala peren daw kupas. Di naman makapaniwala si Shin sa mga nangyayari lalo na rito kay Negumo, at di nga raw niya magawang mabasa ang iniisip. Dito na nga sila tinawanan ng lalaki na lubos kinapikan ng dalawa, kaya ayon nakatikim ng pektos mula sa dalawa at sino raw ba itong lalaki na ito, tanong na nga nila kay Sakamoto. Ayon naman sa lalaki ay kaibigan daw siya ni Sakamoto, isang simpleng tindero na 18 taong gulang pa lamang. Dito na nga nagsalita si Sakamoto na isa rin daw itong hitman na kasabayan niya dati, na 27 anyos na. Abat kinabuisit na naman nga ito ng dalawa at napakasinungaling daw ng lalaki, at pinagmukha na naman daw silang utu-uto, kaya matapos pagtatadyakan ay itinali na ng dalawa. Kwento na nga ni Negumo na meron daw kasing bali-balita na may bounty sa ulo itong si Sakamoto, kung saan tumataginting na 1 bilyong yen. Di naman naniniwala ang dalawa lalo't napakasinungaling daw ng lalaki, ngunit mariing iginiit ni Negumo na siyang opisyal na desisyon daw ng JA. Bukas pa nga raw ito ipapast online ngunit sa ganitong bounty ay marahil marami na ang nakatiktik dito, lalo na at isang retiradong maalamat na hitman daw ang pinag-uusapan dito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay bigla na ngang may nag-deliver ng pizza sa kanilang tindahan. Nalubos kinatuwa ni Xiaotang habang ikinagulat naman ni Shin at narinig ang iniisip ng lalaki na siyang target si Sakamoto. Pang-ising-isi na nga ito at nagpakilalang si Pizza Nakajima, sabay tinutukan si Negumo ng pizza slicer. Abat deadma nga lang dito sila Sakamoto na binanata na ang dala nitong pizza, hanggang sa walang ano-ano'y bigla na nga lang itong napunta sa mga braso ni Negumo, na lubos kinagulat ni Shin. Agad pinatigil naman ito ni Sakamoto at baka mapatay nito ang kalaban, na siyang reklamo na nga ni Negumo at paano raw nito matatalo ang mga hitman kung ganito na siyang ayaw pumatay, paano pa nga raw kung sila na ang kaharap niya, pabiro na nga nitong sinabi. Huwag daw silang mag-alala dahil hindi sila makikisawsaw sa pagkakataong ito. Bago umalis si Negumo ay humabol naman ng tanong si Sakamoto, at sino raw ba makikinabang kapag namatay siya? Di niya raw alam ika naman ng lalaki, tsaka retirado na raw kasi itong si Sakamoto ay nakisawsaw pa sa sigalot kamakailan ni Boy Bunot, ayan tuloy hamatak daw ito ng atensyon. Lubos ikinabahala na nga ito nila Xiaotang habang rekta naman na umalis ang lalaki dala-dala si Pizza Boy. Samantala, pinakita namang pinapanood ng ilang kalalakihan ang mga pangyayari, gamit ang naiwang pizza box ni Boy Pizza.
Dito na nga pinagtatalunan ng mga ito sa kung paanoong naging 1 bilyon ang bounty ng Tabachoy daw nating bida. Ayon naman sa nakasentrong lalaki ay huwag daw nilang minamaliit ang retiradong hitman, dahil dati raw itong miyembro ng grupo, na kung tawagin ay The Order. Sus haka-haka lang ang grupong yon, ribat naman nga ng isa sa mga ito, at saka ano raw magagawa ng isang retiradong hitman na palong-palo sa kolesterol. Dito na nga nagulat ang lahat ng kausapin sila ni Sakamoto sa surveillance camera, at kung di raw siya titigilan ng mga ito, ay ipapakita niya rito ang impyernong hanap nila, sabay piu-piu sa camera. Lubos ikinabahala na nga ni Shin ang sitwasyon, habang ito namang si Sakamoto ay mas pinuproblema ang nakalimutang outing nila ng pamilya niya sa isang amusement park bukas. Happy-happy na nga ang mag-ina ni Sakamoto habang stress naman ang nadama ng ating mga bida, lalo na itong si Sakamoto at todo nagtatalbugan ang mga taba sa mga rides na sinasakyan nito. Wiling-wili na nga ang anak ni Sakamoto at todo excited na makita ang mascot ng nasabing park, na tinawag nitong si Sugar Bunny, habang ang bida naman natin ay di maitago ang pagkabahala, lalo na sa nalamang balita mula kay Negumo ukol sa mga hitman na target siya. Dito na nga kinausap ni Shin si Xiao Tang, tungkol sa mission nila sa araw na ito, kung saan protektahan ng mga Sakamoto ng main joy ng mga ito ang family day nila. Paano raw nila yun gagawin sa pagkadami-daming tao sa park, reklamo na nga ni Xiao Tang. Ayon naman kay Shin ay kaya niyang basahin ang isip ng mga tao within 30-meter radius kaya walang dapat ipag-alala si Xiao Tang, hanggang sa walang ano-ano'y siyang tunay nga ay may natimbrihan na si Shin, na agad na nga nitong sinabi kay Sakamoto. Pansamantala na ngang dinistract ni Xiao Tang ang mag-ina ni Sakamoto, habang basic namang tinapos ng ating bida ang kalaban gamit lamang ang isang ballpen, nang hindi man lang tinitignan, na siyang rekta despotya nila Shin sa kung saan ang hindi makita ng mag-ina ni Sakamoto. Samantala, isang panibagong hitman naman ang nanunood sa kanila mula sa kung saan, na ipinabatid ang pagkadismaya kay Sakamoto at di raw mukhang maalamat. Mas nabahala pa nga ito kay Shin dahil sa abilidad nito na makabasa ng isip, kaya dito naisip ang huwag mag-isip ng makalapit sa kanila. Kalaunan ay pinakita na nga lang na dinaanan lamang nito si Shin, at sa kasamaang palad ay nakalusot at nakasabay nila sa isang roller coaster malapit sa mga Sakamoto. Bagamat di ito napansin ni Shin ay iba naman ang kaso rito kay Xiao Tang, na agad pinagdudahan ng nasabing lalaki nang makita ito, at naiiba raw sa lahat at di mukhang normal. Tila napansin naman ito ng kalaban kaya napaisip kung nabisto raw ba ng dalawa ang pagkakakilanlan niya. Dahil dito ay narinig na nga ito ni Shin na siyang agad binalaan si Sakamoto sa nakasabay nilang hitman. Wala na ngang sinayang na oras ang kalaban at agad piu-piu sa ating bida, buti na lamang at bulletproof ang salamin ni Sakamoto at nasangga ang bala. Respawn naman agad si Shin sa lodi niya at tumalon mula sa kinauupuan nito, na siya nang hinablat ang kalaban papalayo sa mga Sakamoto. Dito na nga nagharap ang dalawa sa rails ng roller coaster, kung saan muntik-muntika na silang mabunggo ng rides. Sinamantala naman ito ng kalaban at binanata ng mga punyal si Shin habang nasa ere, at dito nataman ng isa sa mga punyal, na siya nang nagpabagsak sa binata, dahil sa taglay na lason ng nasabing punyal. Sa kabila nito ay pilit lumaban pa rin si Shin, lalo na nang marinig ang pang-iinsulto ng kalaban kay Mr. Sakamoto, na sadya raw mahina at takot mamatay. Kinontra naman ito ni Shin at ibahin na raw nito ang lodi niya, na inilalaan ang buhay para protektahan ang pamilya nito, na siyang di raw maiintindihan ng isang kinulang sa arugang adik sa pergang hayop na katulad niya. Di wow dami mong sinasabi mamamatay ka na rin naman, ribat na nga ng kalaban, hanggang sa matigilan na nga ang dalawa nang muling dumaan ng isang roller coaster, na sa pagkakataong ito, ay sinamantala na rin ni Shin para malapitan ang kalaban at makipagsabayan. Kalaunan ay nahulog na nga ang dalawa sa isang malaking tent na kung saan kasalukuyang may show si Sugar Bunny. Dito na nga isinuot ni Shin ang mascot ni Sugar Bunny at sinabing malinaw na raw ang lahat sa kanya ngayon. Pinagtaka naman ito ng kalaban at ano raw ang pinagsasasabi nito, hanggang sa banatan na nga siya nito ng isang pangmalakasang suntok. Na-excite naman ang mga nanunood at inakalang parte pa rin ito ng show, habang nagtataka naman ang kalaban at panong nakalusot daw ang atake ni Shin. Dito na nga nagsabayan ang dalawa ngunit wala man lang napapatamang atake ang kalaban, sabay pakita sa ating bida na nasa audience at seryosong nanunood sa kanila. Ayun nga at kaya pala natatalo na ni Shin ang kalaban ay may pa-instruction si Sakamoto sa kung ano ang mga magiging galaw niya, sa pamamagitan ng isip nito.
Suntok dito, iwas doon, na siya nang ang lubos pinagtataka ng kalaban at panong tila nag-iba ang galawan ni Shin, at bukod pa rito ay nababasa lahat ng kanyang galaw. Sa gulat nito ay nakita pa nga niyang nakapikit lamang si Shin, na siya nang ang pinabaunan siya ng pangmalakasang sipa sa pagtulog niya. Yehe-yehe na nga ang lahat at nanalo na raw si Sugar Bunny habang thumbs up naman ang naging sagutan nila Shin at Sakamoto. Pa-thumbs up na rin lods ng like at subscribe baka naman, hihi, salamat. Ayun nga at nahuli na nila si Boy Lason habang todo asikaso naman itong si Xiao Tang kay Shin at sa sore eyes nito. Dito na nga rin nila inimbestigahan ang nasabing hitman at tinanong kung sino raw ang employer nito na nag-utos para ipatumba sila. Agad namang sumagot ang hitman matapos pagbantaan at saksakin ni Xiao Tang ng mismong makakamandag na punyal nito at sinabing ang may utos nito ay ang kumpanyang tinawag nitong Dandenkai, na reklamo pa nga nitong napaka-toxic kaya sinulo na lamang niya ang nasabing racket. Yabang-yabang mo kanina isang saksak lang pala ni Xiao Tang kumanta ka na, ni wala ka man lang loyalty sa employer mo, banat na nga ni Shin sa hitman. Ayon naman sa hitman ay wala pa raw siyang planong mamatay tsaka part-time employee lang naman daw siya ng nasabing kumpanya. Rehistrado ka ba sa JAA? Pahabol na tanong na nga ni Shin dito. Agad o naman ang hitman habang nagtaka naman si Xiao Tang kung ano raw ba ang JAA na sinasabi ni Shin. Dito na nga naglabas ng ID ang binata, isang lisensya na nagmula sa Japanese Association of Assassins or in short, JAA nilang tinatawag. Ito nga raw ang nagmamanage sa mga professional hitman at mga kliyente nito, na halos binubuo ng 400 professional sa Japan pa lamang, at dating kinabilangan daw nila ni Mr. Sakamoto. Namangha naman si Xiao Tang dahil parang driver's license lamang daw ang lisensya nila, sabay banat sa picture ni Shin na apakapangit daw. Habang nagkukulitan ang dalawa ay nagtanong naman ang nakagapos na assassin sa ating bida, at kung talagang dating miyembro raw ba ito ng The Order. Deadma nga lang dito ang ating bida na siya namang nagbigay sagot kay Boy Lason, at mukhang totoo raw ang mga haka-haka. Kalaunan ay dumating na nga sa eksena ang mag-ina ni Sakamoto, at kakain na nga raw sila. Nagtaka naman ang anak niya at ano raw ginagawa ng bad guy kanina sa show at kasama nila ngayon. Agad nagpalusot naman si Shin at sinabing nagpapraktis daw ng pagkalas ng lubad ang nasabing lalaki at pinuntahan lamang nila para panuurin. Sabay-sabay na nga silang umalis habang sumaglit naman itong si Shin at kinausap ang hitman, at sinabing tigilan na sila mula ngayon. Nagtaka naman ang assassin at di raw ba siya papatayin ng mga ito. Ayon naman kay Shin ay nandirito nga raw sila para mag-enjoy sa amusement park, na siya nang nag-iwang nagtataka sa nasabing hitman. Walang ano-ano ibumalik pa nga ang anak ni Sakamoto, at pinuri ang lalaki sa naging performance daw nito kanina, sabay binigyan ng band-aid. Habang kumakain ay di naman mapakali si Shin at tila naapektuhan daw ng lason ang skill niya na madetect ang iniisip ng mga nasa paligid nila, na siya nang ang kinabahala ni Xiao Tang at paano na raw kung may assassin sa paligid. Todo sorry na nga si Shin at kailanman di pa raw ito nangyari, kaya naman iminungkahi ni Xiao Tang na umalis na lamang sila sa park at lubhang delikado raw. Napansin na nga sila ng may bahay ni Sakamoto at napatanong kung may tinatago raw ba ang mga ito sa kanya, na siya nang ang lubos kinataranta ng mga ito. Samantala, habang nasa CR si Boy Lason ay bigla na lamang lumutang ang dalawang kapwa nito hitman, at mukhang ulats daw ito sa mission nito. Nagtaka naman si Boy Lason na tinawag ng mga itong si Tatsu, at ano raw ang ginagawa ng dalawa dito. Ayon naman kila Obiguro at Boiled ay nandirito raw sila para tapusin ang nasimulan niya. At sobrang excited na ngang sila ang makapatay sa alamat, ang nag-iisang Taro Sakamoto, lalo na nga raw itong si Kuya na babalikan ang ating bida dahil sa nagawa nitong peklat sa kanya. Biglang pa-flashback na nga sa nakaraan ng dalawa, kung saan nakilala raw 2 taon na ang nakakaraan noong basic pumatay lamang ang mga ito ng 100 na katao, at kinilalang pinaka-brutal na tandem ng Dandenkai, at mukhang di na raw aabutan ng umaga pa sila sa Sakamoto. Samantala, kung ano-ano nang ang palusot ang sinabi nila Shin at Xiao Tang mawala lamang ang pagdududa ng asawa ni Sakamoto, nakalaunay na kumbinsi rin naman nila. Nagpatuloy na nga sila sa kanilang araw habang lookout sila Shin at Xiao Tang, ikot dito, sakay doon, hanggang sa inabot na nga sila ng dapit hapon na walang hitman na nagpaparamdam, ngunit sa kasamaang palad ay di pair nagpapaawat ang mag-ina ni Sakamoto at horror house naman ang gustong banatan ngayon. Bagamat natatakot ay wala namang naging choice ang mga ito kundi pumasok sa nasabing lugar,
Sabay pakita sa tandem kanina na pinagmamasdan sila sa CCTV footage ng nasabing lugar. Happy-happy na nga ang mag-ina ni Sakamoto sa horror house habang magkatubol-tubol naman sa takot itong si Xiao Tang, hanggang sa walang ano-ano'y bigla na lamang may umatake sa kanila, na agad namang napigilan ni Sakamoto nang hindi napapansin ng kanyang pamilya. Dito na nga nila nalaman na isa lamang itong rookie hitman base sa hitman license nito, na tila nagparelax naman kay Shin at mukhang mga rookie lamang daw ang mga ipinadalang hitman. Speaking of relax, ay relax na relax din ang tandem na nanunood lamang sa ating mga bida, sabay pa flashback sa nakaraan noong bata pa si Boiled, at nakasama dati sa training ang ating bida na si Sakamoto. Simula nga noon ay nakasama niya na ito sa labas ng mga mission at mga nagkataong pagkakataon, na todo feeling close pa nga sa ating bida, at sa mga astig daw na katulad nila, ay di na kailangan ang Valentine's Day na yan na mga pangsupot lang daw. Nganga na nga lang si Boiled nang makita ang mga chicks na nagsisilapitan kay Sakamoto, at sandamakmak na chocolates mula sa mga nagkakagusto rito, habang sa kanya nilangaw wala. Bida-bida rin itong si Nagumo na mukhang lapitin din ng chicks at inulan din ng chocolate sa araw na yon, sabay napatanong kung sino raw ba ang kasama ng ating bida. Aba ewan ko nga dyan, ika na nga ni Sakamoto na lubos kinagulat ni Boiled, sabay nadapa ng masagi ng isa pang malandi. Akala niya nga raw ay parehas silang astig, pero mukhang nagkamali raw siya, ika na nga nito na lubos pinagtaka ng dalagang hitman at yun daw ba ang hugot nitong hype na ito. Umuo na nga lang ang dalaga at sinakyan ng partner niya, na tila baliw at adik sa bida natin. Samantala, unti-unti namang pinabagsak nila Sakamoto ang mga hitman na sumasagabal at nagpapakita sa kanila, na nireklamo na nga ni Shin at ilan daw bang hitman ang ipinadala para sa kanila, habang enjoy naman ang anak ni Sakamoto at napakarami raw na zombie ang sumasalubong sa kanila. Buti pa nga raw ito matapang di tulad ni Xiao Tang, ika na nga ni Shin sa dalaga na kanina pa tumutungga ng gamot na lubos pinagtataka ni Shin kung ano raw ba. Nagulat na nga lang ang binata ng malamang alak ito at tipsy-tipsy na nga itong si Xiao Tang, na kalaunay nagbukas ng isang kakaibang pinto. Nagulantang na nga lang sila nang magsilabasan dito ang sandamakmak na zombies, na siya na ngang sinamantala ni Boiled at binanatan si Sakamoto. Nahiwalay na nga ang dalawa sa iba, na siyang lubos kinagalit ni Sakamoto at matitikman na raw ng hitman ang hinahanap nito, habang sa isip-isip naman ni Boiled ay sisiguraduhin niya raw na ipapaalala kung sino siya dito sa ating bida. Abat habang stress na stress ang lahat ay iba din ang tama ng mag-ina ni Sakamoto na nagkadihimatay-himatay na ay nakangiti parent, na siya nang agad inagapan ni Shin. Dito na nga lumutang ang iba pang mga hitman kasama ang partner ni Boiled, na walang ano-ano'y bigla na nga lang napa-atres ng sipain sa mukha ng lasyang na si Xiao Tang. Samantala balik naman kila Sakamoto kung saan ipinipilit pair ni Boiled at kung di raw ba siya naaalala ng ating bida, na siya nangang paulit-ulit ding sinasagot ni Sakamoto nang hindi kaya tumahimik na raw ang baliw at sabihin kung nasaan ang pamilya niya. E di hanapin mong lechon ka, ano ako mama mo, hindi mo nga ako maalalang hype ka, ribat na nga ng kalaban na lubos kinabuisit ni Sakamoto. Sa inis nga ng ating bida ay siya na ang lumusab dito, ngunit agad ding nakadepensa gamit ang mga paputok nito, nakalaunay nakalusot ng suntok sa bida natin. Pang-ising-isi na nga ang partner nito at mukhang nagsimula na raw ang kasiyahan, na siya nang nilusob din ni Xiao Tang, ngunit sa kasamaang palad ay naharang nito, sabay shake-shake sa lasyang na dalaga ayon nagkadihilo-hilo at naalag ang alak sa sistema nito. Pagmamayabang pa nga ng kalaban na kung gugustuhin niya raw ay kanina pa sana sila patay, pero wala nga raw thrill sa ganoon kaya medyo iibahin nga raw niya ang style niya. Sinampulan na nga nito si Shin at itinali sa isang hig-on, with matching chainsaw pa ng exciting daw. Dapat daw ay matamaan siya ni Xiao Tang kada 10 segundo kundi ay uuwi raw na karne norte itong binata, na tadong natatarantang nakahiga. Iyak na nga lang si Xiao Tang at nagsorry kay Shin, dahil di niya raw kaya ang sinasabi ng kalaban. Samantala, pinakita namang bagsak si Sakamoto sa harap ni Boiled, at ito nga raw ang nagagawa kapag nag-retire ng 5 taon, from alamat na matabang maalat. Subok tumayo pa nga ang ating bida ngunit ulats talaga sa bomba-bomba ni Boiled, at iba pang mga pautot nito na lubos binibida sa ating bida. Dito na nga napa-flashback si Sakamoto at mukhang naalala na ang kalaban, na ganitong-ganito rin ibida ang embesyo nito sa nakaraan, habang sunod-sunod na banat ang natatanggap nito sa kalabang kesyo hamina na raw siya at ubod pa ng taba. Walang ano-ano'y pang malakas ang suntok na nga ang natanggap ni Sakamoto mula dito at lumipad sa may kanto.
Aalis na nga sana ang bobo hanggang sa makaramdam ito ng isang pangmalakasang takot sa kanyang likod. Nang lumingon ito ay dito na nga unti-unting naglakad si Sakamoto habang binabanggit ang komposisyon ng sandata ni Boiled na naitandaan ng ating bida sa notes ng kalaban noong nakaraan. Naaalala na nga raw niya si Boiled, ika ni Sakamoto sabay lumabas sa usok na payat na, at oras na nga raw para siya naman magpakita ng kanyang kakayahan. Abat pakita rin lods ng like at subscribe mo, hihi, salamat. Di naman makapaniwala si Shin sa kanyang mga nasasaksihan, at bagamat inakalang wala silang laban sa babaeng hitman ay tila nasisabayan naman daw ito ni Xiao Tang. Patawa-tawa nga lang ang dalaga sa mga atake ng kalaban habang natataranta naman itong si Shin sa pinaggagawa ng lasing niyang kasamahan. Maging ang kalaban ay nabahala na rin pagkat todo laklak pera ng dalaga sa gitna ng kanilang laban, ngunit sa kanilang pagtataka ay tila mas nagpapalakas kay Xiao Tang at naiiwasan lahat ng atake ng kalaban. Lubos kina-excite naman ito ng kalaban at patayin na nga raw siya ni Xiao Tang, ngunit agad kinontra ng dalaga at bawal daw ito sa family rule nila. Pinagtaka naman ito ng kalaban at anong family rule daw ang pinagsasasabi ng baboong dalaga, na siya namang kina-trigger ni Xiao Tang at huwag daw siyang matawag-tawag na bobo ng kalaban lalo na ngayong marunong na siyang gumamit ng cash register sa tindahan ng mga Sakamoto. Babanatan na nga sana nito ng isang pangmalakasang suntok ang kalaban ngunit bigla na lamang nahimasmasan mula sa kalasingan nito, at napatanong kung nasaan daw ba siya at ano ang nangyayari. Poker face na nga lang si Shin habang galit naman ang nadama ng kalaban at bakit tila kinaaawaan daw siya ni Xiao Tang, hanggang sa bigla na nga lang itong tumawa at gustong-gusto niya raw ng may malalakas na karibal, na lubos na nga nilang pinagtaka. Samantala, balik naman sa ating bida kung saan payat mode na nga nitong hinarap si Boiled, at walang patumpik-tumpik na binanata ng sunod-sunod na atake. Sa lakas nito ay napapa-atras na nga lang si Boiled at kahit gamit nga ang rocket punch nito ay wa-effect pa rin sa bida nating basic winasak lamang sa kanyang harapan. Maging ang mga paputok niyang bola-bola ay nagmungtanga lamang sa harap ng ating bida, na lubos na nga nitong kinagulat at panong ganito pa rin daw kalakas si Sakamoto sa kabila ng matagal na itong retirado. Malakas na raw itong si Boiled, na kagaya niya ay ginagamit dati ang lakas para makapanakit ng mga tao, ngunit iba na nga raw ngayon pagkat ginagamit niya na ang lakas niya para protektahan ang kanyang pamilya, na siyang rason kung bakit mas malakas na raw siya ngayon, ika na nga ni Sakamoto, sabay suntok sa gago. Sa lakas ng suntok ay umabot na nga ang dalawa sa isang Ferris wheel kung saan may naglalandi ang magjowa, at dito nasabi na lamang ni Boiled na astig daw talaga itong si Sakamoto. Samantala, nagising naman na mula sa pagtulog si Miss Aoi at Jin Aisung itong si Shin, at nagtataka kung bakit nasa labas na raw sila, at bakit tila ang dumi raw ng damit ng binata. Lubos na tarante naman si Shin at todo nagpalusot na lamang, at kesyo ang lalakas daw kasi ng mga putok ng zombies kanina kaya nagkadihimatay-himatay silang lahat, sabay nagpaalam at hahanapin nga raw niya si Mr. Sakamoto. Mahinahon namang bumaba sila Boiled at Sakamoto mula sa Ferris wheel, at panalo na nga raw ang ating bida kaya hindi naguguluhin pa ni Boiled kailanman, habang busy naman ang ating bida sa pagbili ng siopaw. Patay gutom nga rin itong si Boiled at humingi pa talaga ng siopaw kay Sakamoto hanggang sa matagpuan na nga sila ni Shin na lubos ang pagkagulat at payat na nga raw ang ating bida. Habang manghang-mangha ang binata sa pagbabago ni Sakamoto ay biglang singit naman si Boiled at tinanong si Sakamoto tungkol sa bounty, at siguradong di raw siya titigilan ng grupong Dandenkai at nais na siyang ipapatay. Bago pa man ito masagot ni Sakamoto ay bigla na lamang nanlaki mata nito nang makita na narinig ito ng misis niya, at anong bounty raw ang pinagsasasabi nila. Ayun nga at na-corner na ang ating bida, kasama pa sila Boiled na nadamay sa galit ng kanyang misis. Wala nang ang naging choice si Sakamoto kundi sabihin dito ang tungkol sa bounty niya at mga hitman na habol ang kanyang ulo, na lubos nang ang kinabuisit ng misis niya at bakit di raw sa kanya sinabi ang tungkol dito. Biglang singit naman si Boiled sa usapan nila at denepensahan itong ating bida, at ginawa nga lang daw na itago ni Sakamoto ang lahat para ma-enjoy nilang mag-ina ang family day nila, astig nga ng asawa mo dagdag pa nga ni Boiled. Dito na nga inilabas ng asawa ni Sakamoto ang pang-anim na batas ng kanilang pamilya, kung saan bawal maglihim ng kung anuman sa bawat isa. At mas okay na nga raw na sabihin kung ano man ang problema kaysa itago ng hindi nila alam. Ngangal na nga lang ang ating bida habang namangha naman si Boiled at astig din daw pala ng asawa ni Sakamoto. Kalaunan habang nanunood ng parada ay napatanong naman si Shin kung paano nga raw nila matatapos ang problemang ito.
Ayon naman kay Sakamoto ay mukhang kailangan daw nilang mahanap ang kliyente at ipatigil ang mismong bounty rito. Alanganin nga raw ang plano ng ating mga bida ayon naman kila Boyle at mismong JAA daw ang namamahala ng bounty, at siguradong mahihirapan daw silang mahanap ang kliyente. Hihirit pa nga sana ng tulong si Shin ngunit mismong sila raw ay walang alam sa kung sino man ang naglagay ng bounty, kaya naman kalaunan ay nagpaalam na sa kanila. Problema na nga ito ni Shin at hindi nga raw nila alam maging kung saan ang headquarters ng Dandenkai, na pinakalma naman ni Sakamoto at mukhang may alam daw siyang makakatulong sa kanila. Kinabukasan ay magkakasama na nga silang lumabas, habang nabibuisit naman itong si Shin at ang bilis lang daw bumalik ng taba ni Mr. Sakamoto sa loob lamang ng isang araw. Abat din ako na sorpresa, ika naman ni Xiaotang at napakasiba raw kasi ng boss nila. Dito na nga sila dinala ni Sakamoto sa isang tagong rentahan ng Bold, na lubos pinagtaka ng dalawa. Ayon naman sa ating bida ay tindahan daw ito ng impormasyon, na nakabalat kayong pelikula. Siyang tunay nga ay nanood na sila ng pelikula tungkol sa Dandenkai, at dito nakuha na ni Shin ang lugar ng headquarters ng mga ito. Matapos nito ay siningil sila ng halos 1 milyon ng bantay para sa nasabing pelikula, na ikinabahala na nga ni Shin ngunit basic binayaran lamang ni Sakamoto. Bandang aalis na nga sana sila nang biglang magbigay ng tipang bantay, na maging maingat daw ang ating bida pagkat marahil dating katrabaho niya lamang ang may pakana ng lahat. Nang tanungin ito ni Sakamoto kung ano ang ibig sabihin nito ay sinabi lamang nito na wala pang pelikula para sa impormasyong hinihingi nito. Samantala somewhere sa kung saan ay pinakita naman itong si Nagumo kasama ang ilan pang hitman, at balita raw ng mga ito ay nakipagkita si Nagumo kay Sakamoto. Pinabulaanan naman ito ni Nagumo at chismis lang daw ito, na kinabuisit na nga ng isa sa mga ito at huwag daw silang pinagluloloko ni Nagumo, habang ito naman halos patayin na ang chef at bakit may sibuyas daw ang lugaw niya. Walang ano-ano'y bigla na ngang dumating ang isang matanda, na nagpakilalang si Iria na taga JAA, at kinagagalak niya raw na makilala ang The Order. Ayon naman sa mga hitman ay kulang pangaraw sila ng 4, at mukhang di na naman daw pupunta ang iba nilang miyembro. Wala naman ng sinayang na oras pa ang matanda at rekta pinaliwanag ang pakay nito sa kanila, at sinabi ang tungkol sa sunod-sunod na pagpatay ng mga hitman sa JAA, at nais nga raw ng organisasyon na kunin ang serbisyo ng The Order para tuldukan nito. Samantala, speaking of rekta ay rekta na nga rin sila sa Sakamoto sa headquarters ng Dandenkai, at unti-unting inakyat ang nasabing building. Ayon nga raw sa pelikula ay nasa top floor ang opisina ng boss kaya kailangan nilang makalusot hanggang sa nasabing palapag. Isa-isa na nga nilang pinabagsak ang mga nakasalubong na hitman, hanggang sa kalaunan ay napunta na sila sa top floor. Dito na nga sila lubos na gulat nang makita si Nagumo sa gitna ng sandamakmak na bangkay, at nagtataka kung ano raw ang ginagawa nito dito. Ayon naman kay Nagumo ay pinatay na nga raw niya lahat ang nasa building na ito, at sa kasamaang palad, ay mukhang pati raw sila ay kailangan niya na ring patayin. Sa bilis nito ay bigla na nga nitong inatake si Shin nang di man lang sila nakagalaw, hanggang sa bigla na nga lang itong tumawa at joke-joke nga lang daw. Ayon at nabugbog na naman nga ito ng dalawa dahil sa kalokohan nito, na siyang nagpaliwanag naman na inabutan niya na raw napatay na ang lahat ng dumating siya rito. Nang tanungin ito ni Sakamoto kung ano raw ba talaga ang ginagawa nito rito ay pinaliwanag na nga ni Nagumo na nandirito raw siya para mag-imbestiga. Ukol sa sunod-sunod na pagpatay ng mahigit 100 ng hitman na malapit sa JAA nitong nakaraang buwan, na tila may nais daw ipabatid sa organisasyon ng JAA. Dagdag pa nga ni Nagumo na lagi raw nag-iiwan ng markang X ang mga salarin sa lugar ng krimen, kaya tawag daw nila sa mga suspect ay X, agad naman nagets ni Sakamoto ang sitwasyon, at mukhang mismong The Order na raw ang kinuha ng JAA para imbestigahan ang mga kaganapan. Nagtaka naman si Xiaotang kung ano ang The Order kaya rekta paliwanag itong si Nagumo at sinabing isa itong special unit para sa JAA, na binubuo ng pinakamagagaling sa pinakamagagaling na hitman. Under nga raw sila ng JAA na siyang humahawak sa mga delikadong trabaho na di kaya ng mga ordinaryong hitman, at nagpapanatili ng kaayusan sa mundo ng mga hitman. Actually si Sakamoto miyembro rin namin dati, dagdag pa nga ni Nagumo. Lubos kinagulat na nga ito nila Shin habang pa-warning naman ang iniwan ni Nagumo at mag-ingat nga raw sila sa X, at tila nag-umpisa raw ang mga pagpatay, nang saktong ilabas din ang bounty sa ulo ni Sakamoto, sabay lipat ng eksena sa isang lalaking nakaputi, at nagdodrawing ng X sa isang lugar na puno ng bangkay. Samantala,
Tila naging normal na nga lang maging sa pamilya ni Sakamoto ang paglutang ng mga hitman sa kanilang tindahan, na bagamat preno problema ng may bahay niya ay okay na rin daw dahil tumataas ang benta nila sa Band-Aid. Ayon naman sa ating bida ay since di nila alam kung sino talaga ang kalaban ay tanging paghahanda lamang ang magagawa nila, kaya naman heto todo ingat si Sakamoto maging sa paghatid ng kanyang anak, habang ito naman basta't may alak, may napapahamak. Pabanat na rin Lods ng like at subscribe baka naman, hihi salamat. Somewhere sa kung saan ay isang panibagong mukha naman ang pinakita, na lubos na mamroblema sa kung papaano mairaraos ang kasalukuyang buwan, at halos sa ibon nga lang daw niya napupunta ang kakarampot niyang budget, sabay tingin sa litrato ni Sakamoto na siyang sagot daw sa lahat ng kanyang problema kung sakaling makuha niya ang bounty sa ulo nito, na tumataginting na 1 bilyong yen. Samantala, maging mga bida natin ay namamroblema na rin sa pinsala na dulot ng mga hitman na habol ang bounty ni Mr. Sakamoto, at bagamat nais nilang ayusin ang mga nasirang salamin at gamit, ay kulang sila sa budget para mapunan ang pag-repair ng mga ito. Dito na nga nagpakita ng isang poster si Shin tungkol sa isang paintball tournament na may premyong 1 milyong yen, na siyang sagot daw sa preno problema nilang budget. Walang ano-ano'y bigla na nga lang lumutang sa shop ang kaninang lalaki at hinahanap ang ating bida, na nagngangalang Haizuke at iharap nga raw nila sa kanya si Taro Sakamoto kundi ay gagawin niyang cheat Karen ang mataba nilang kasama. Pagkabuisit naman ang nadama ni Shin at ang nilalait na mataba ng hitman ay ang mismong hinahanap nitong si Sakamoto, habang ang bida naman natin ay sinakiyan na lamang ang tanga at sinabing part-timer lamang siya at walang kilalang Taro Sakamoto sa lugar na ito. Dito na nga nataranta ang hitman at napatanong kung maliraw ba siya ng napuntahan na shop. Agad sinang-ayunan naman ito ni Sakamoto na siya nang mas kinataranta ng tanga, habang sa isip-isip naman ni Shin ay lubos na hihiwagaan at kung siya lang daw ba, o sadyang may kabobohan talaga ang kaharap nilang hitman, na face-to-face ng kaharap si Sakamoto ngunit di pa rin nakilala. Litong-lito na nga ang hitman at dito nga raw siya itinuro noong napagtanungan niya. Na siya namang agad binara ni Shin at nagkakamali lang daw ang lalaki, lalo na at napaka-common raw ng pangalang Sakamoto na halos 100,000,000 ang may pangalang ganito. Abat naniwala rin talaga ang hitman at mas lalong namroblema, sa kung papaano niya raw mahahanap si Taro Sakamoto sa 100,000,000 tao kung sakali, at gastos na aabutin kung nagkataon. Iyak na nga lang si Kuya Hitman at wala na nga raw siya budget para sa ganoong paghahanap, at ni simpleng almusal nga raw ay wala na siyang pambili. Todo ingay na nga ang tiyan nito sa gutom habang nakatitig kila Shin at Xiao Tang, na tila ba nagpapahiwatig na bigyan siya ng pagkain ng mga ito. Dahan-dahan na nga itong umalis habang gumagaralgal ang tiyan, ngunit talagang ayaw paawat at todo nagmamakaawa ang mukha, kaya ayon, wala naman ang nagawa ang ating mga bida kundi bigyan ito ng pagkain. Tuwang-tuwa na nga si Tanga at nakatanggap ng siopaw, na siya na nga nitong ibinahagi sa ibon niyang nagngangalang Pesky. Napasusmerisep na nga lang si Shin, at sa tanan daw ng kanyang buhay, ay di niya inakalang may ganitong katanga na hitman. Sa sobrang hirap nga nitong si Haizuke ay sa tent lamang ito nakatira kasama ang kanyang ibon, at sa minalas-malas nga ng binata ay nawasak pa ito ng may malakas na hangin na dumaan. Dito na nga may dumb-eye-kit na poster sa mukha ni Haizuke, kaparehas ng poster na ipinakita ni Shin kila Sakamoto, ang contest na may papremyong 1 milyong yen, na lubos kinatuwa ni Haizuke dahil kung nagkataon ay makakabili na raw siya ng kondo gamit ang premyong ito. Kinabukasan ay agad namang nagpunta sila sa Sakamoto sa nasabing patimpalak, kasama pa nga itong si Xiao Tang na todo naka-cheerleading outfit pa para sila ay suportahan. Abat di rin nagpahuli itong si Haizuke ngunit sa kasamaang palad ay hindi pinapayagan ng isa sa mga organizer at di nga raw pwede ang solo pagka team competition daw ito. Walang ano-ano'y tinawag na nga ito ni Xiao Tang na siya namang agad pag-iwas nila sa Sakamoto at Shin, ngunit huli na ang lahat at nakita na nga sila nito. Ayun nga at todo nagmakaawa na naman sa kanila kaya ang naging ending ay isinama na lamang nila ito sa kanilang team nang matapos na ang kakang-awa nito. Simple nga lang daw ang rules ng contest, magbabarilan nga lang daw gamit ang paintball pellet guns at kung sino man ang matamaan ay out na. Agad na ngang pumosisyon ng lahat ng kalahok maliban sa team nila Sakamoto at nagdediskusyon pa sa kung ano ang gagawin nila, hanggang sa walang ano-ano'y bigla na lamang bumulaga sa mukha ng mga kalaban ang mga paintball pellets na lubos nilang kinagulat, lalo na ni Shin at di inakalang kagagawan ito ni Boy Bobo. Dito na nga sila pinagraratrat ng kalaban, na siya naman nilang basic iniwasan,
sabay pasikat ni Sakamoto at basic lamang na pinatumba ang mga lumapit na kalaban, at napapa-imagine na sa bulletproof na salamin ng kanilang shop kung sakaling mapanalunan nila ang premyo, habang tuwang-tuwa naman itong si Haizuke at ganito raw pala ang pakiramdam ng may tropa. At talagang magpahanggang ngayon di pera na pagtatantong katabi niya lamang ang hinahanap na si Sakamoto. Dito na nga nito iminungkahi na siya na ang magiging decoy nila sa kalaban kaya i-cover daw siya nila Shin. Paalis na nga sana ito hanggang sa humirit na nga itong si Xiaotang na mukhang lakas amats na naman, at sinabing pambihira raw talaga ang legendary hitman na si Taro Sakamoto, na sa kabila ng katabaan ay ibang klase peren lumaban. Natigilan na nga si Haizuke sa narinig sabay nilabas ang picture ni Sakamoto, at dito natawa pagkat di naman daw kamukha ni Sakamoto ang nasa picture. Abat di rin talaga makaramdam itong si Xiaotang at talagang iginiit na si Sakamoto raw ang nasa picture, na payat version nito ngunit mas gusto nga raw niya ang chubby version nito, dagdag pa nga ng lasyang na dalaga. Agad na nga itong siniplan ni Shin at itinapon sa tabi, sabay sabi kay Haizuke na lasyang lamang ang bida-bidang dalaga kaya nasabi ang mga yon. Tinawanan na nga lang ito ni Haizuke, hanggang sa nakitawa na rin sila Shin at Sakamoto. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nagtutukan ang mga ito at tila napagtanto na nga ni Haizuke ang totoo, sabay sabing ang pinakaayaw niya raw sa lahat ay ang mga sinungaling. Paano raw nila ito nagawa sa kanya akala pa naman daw niya magtotropa na sila. Sa gitna ng kanilang mga paganap ay siyang pagsamantala naman ng iba pang mga kalahok at pinagraratrat sila, dahil dito ay kanya-kanya nang takbo ang grupo ni Sakamoto, habang itong si Haizuke naman ay tinawag si Pesky at kinuha rito ang baril niya. Wala na nga itong sinayang na oras pa at pagkatapos ma-assemble ang sandata niya ay agad ipinutok kay Sakamoto. Agad na iwasan naman ito ng ating bida ngunit nagtamo pera ng tama sa kanyang palad, na siya namang kinamangha ni Sakamoto at natamaan siya ng baguhang hitman. Since hindi tumama ang atake ni Haizuke ay naisipan nitong lumayo, para makahanap ng mas magandang pwesto, habang naiwan naman sila Sakamoto sa gitna ng mga kalabang na palibutan na sila. Iyak mode na naman nga si Haizuke at napalapit na nga ang loob kila Sakamoto, ngunit kailangan na raw niyang gawin ito lalo na at kailangan niyang may mapatunayan bilang isang freelance hitman. Piu-piu dito, piu-piu doon, unti-unti na ngang nauubos ang mga kalahok habang sila Shin Heto nasa isang gilid at nakikiramdam kung nasaan na raw ba si Haizuke. Kumalma nga raw itong si Shin ayon naman kay Sakamoto lalo na kapag ang kalaban daw ay isang sniper. Una raw dapat nilang gawin ay hanapin ang kinaroroonan ng kalaban nang hindi sila nakikita. Sisilip pa nga lang si Sakamoto ay bigla na lamang may umatake mula sa kung saan, at dito na nga pinakita si Pesky na tila nagmimistulang mata ni Haizuke habang nasa isang rooftop naman si Haizuke. Abat na iwasan niyo pa yun, ika na nga ni Haizuke sa intercom na nakakabit pa sa kanilang mga tenga. Kinabwisit naman ito ni Shin at sinagot ang hitman, at siyamba nga lang daw ang tama nito kanina. Pinabulaanan naman ito ni Sakamoto at sinabi kay Shin na magaling si Haizuke, at mukhang pasadya pa raw talaga ang bala na taglay ng baril nito na may kakayahang mag-ricochet. Napangisi naman si Haizuke at namangha na nalaman nila ito, kaya naman ibinida sa kanila ang mga bala niya na tinatawag nitong triple rebound rounds, na pasadyang ginawa para mag-bounce at nang hindi raw masundan ng kalaban ang trajectory nito. Pasensyahan na nga lang daw dahil ngayong nasa gatilyo na ng baril ang kanyang daliri, ay wala na silang kawala pa. Siyang tunay nga ay sunod-sunod na atake na ang pinakawalan nito patungo kila Sakamoto, na siyang todo iwas din sa mga bala, todo bounce lahat ng taba pati sa baba. Iwas dito, takbo doon, abat di na nga magkadiugaga sa pagtakbo sila Sakamoto maiwasan lamang ang mga bala ng hitman na todo bura ng bala. Dito na nga napa-flashback si Haizuke sa kanyang nakaraan, sa hirap ng lahat ng kanyang pinagdaanan ngunit ulat sa lahat ng kanyang ginagawa, hanggang sa sniping na nga nito nahanap ang galing niya, ngunit sa kasamaang palad, ay naging walang kwenta noong nagtrabaho na siya, lalo na at ito nga lang daw ang kaya niyang gawin na siyang nirereklamo ng mga employer niya. Wala nga raw itong kwentang hitman kung ni kutsilyo di raw ito marunong gumamit, hanggang sa umabot na sa puntong tinanggal na lamang ito sa trabaho ng kanyang mga employer, ayon naging palaboy, at nakita ang pag-asa sa bounty ng ating bida, at papatunayan nga raw niya sa lahat na magaling siyang hitman. Narinig na nga lahat nila Shin ang kadramahan nito, at nakaon pa nga raw ang intercom nila reklamo na nga ni Shin dito. Pinagsabihan na nga ito ni Shin na huwag makinig sa mga sinasabi ng iba, bagkus ay kung may papatunayan man daw ito, ay sa sarili nito ilaan hindi sa iba,
Sigaw na nga ni Shin na umalingaw-ngaw sa kanilang intercom. Natigilan na nga si Haizoke sa lakas ng boses ni Shin na siya nang sinamantala ni Sakamoto sabay pumulot ng isang bato. Walang ano-ano'y buong lakas na nga itong ibinato ni Sakamoto, at rektang tumama sa rifle wasak na wasak. Sa gulat nga ni Haizoke ay napanganga na lamang ito, at di makapaniwalang gamit lamang ang isang maliit na bato ay siya ay natalo ni Sakamoto. Halimo nga raw ito, at kailanman di niya raw matatalo. Matapos ang mga kaganapan ay sila Sakamoto na nga ang nanalo sa patimpalak, na lubos kinahapi-hapi na nga ng lahat habang todo iyak naman itong si Haizoke, at mas napatunayan lamang daw niya na wala siyang kwentang hitman. Natigilan na nga lang ito ng mismong si Sakamoto ang pumuri dito, at sinabing wala pa raw siyang nakaharap na singgaling nitong sniper sa tanan ng buhay niya. May pakonswelo nga ring 50 centimos na binigay si Shin dito, na siyang parte raw nito sa premyo nila, at napunta nga raw lahat sa pagpapaayos ng mga sinira nito kanina. Happy-happy naman ang asawa ni Sakamoto at nanalo nga raw sila, bagamat walang naiuwing premyo dahil panang abono lamang ng mga nasira sa bayan ay ang mahalaga raw ay ligtas si Sakamoto. Biglang singit naman si Shin at napatanong kung paano raw sila nagkakilala ni Mr. Sakamoto. Kilig-kilig namang nagkwento si Miss Aoi, noong nakita niya ito sa store. Eto namang si Sakamoto na love at first sight, si ate naman napatakbo at nakakita ng dugo sa damit ni Sakamoto, si kuya naman nalungkot ayun umexit na lamang, dun na nga dumiskarte din ng ibab kunwari bigay ng band-aid, ayun syempre kinilig na tumbong ni kuya mo, and boom, kwento na nga ni Aoi habang muntik naman ang maging kwento si Shin at pinatay na naman sa isip ni Sakamoto at huwag nga raw binabasa ni Shin ang isip ng kanyang asawa, hihi. Abat yung like at subscribe ko naman Lods huwag mo kalimutan, salamat. Habang nasa eskwelahan sila Sakamoto at sinamahan ang kanilang anak sa pagganap nito sa school ay naiwan naman sa kanilang tindahan sila Shin at Xiaotang, na di pa man nagtatagal ay nag-aaway na, at huwag nga raw sinusuot ni Xiaotang ang apron niya lalo na kapag magwawalis ito at madudumihan daw, ika na nga ni Shin. Ikinabuisit naman ito ni Xiaotang kaya nakipagdiskusyon sa binata, hanggang sa kalaunan ay napawalkout na lamang at sinabi sa isip nitong isip bata raw itong si Shin. Narinig na nga ito ng binata gawa ng kakayahan nitong makabasa ng isip, kaya sinabihan ng dalaga na sa harap niya sabihin ang mga iniisip nito, since alam naman daw ng dalaga na naririnig niya rin naman ang mga iniisip nito. Abat pati yun kasalanan ko, sino ba gustong mabasa ang kanilang iniisip na hype ka, ribat na nga ni Xiaotang. Sa gitna ng kanilang pagtatalo ay sumingit na nga sa eksena itong si Haizoke at kung may mga tira-tira daw silang siopaw ay malugod niyang tinatanggap. Di naman ito pinansin ng dalawa na patuloy paring nagbangayan, hanggang sa masabi na nga ni Xiaotang na kadiri raw ang abilidad ni Shin at kailanman di raw siya magiging komportable sa harap ng taong nababasa ang kanyang iniisip. Di na nga nakasagot si Shin sa sinabi ng dalaga, sabay walkout na tila nasaktan sa sinabi ni Xiaotang. Habang itong si Haizoke sa kabila ng lahat ng nangyari ay kapalmukha paring humingi ng siopaw kahit nasa sahig na. Moment na nga lang sa labas si Shin habang nag-moment din itong si Xiaotang sa tindahan, hanggang sa bigla na lamang may dumating na mga misteryosong lalaki sa shop at inakalang si Shin itong si Xiaotang dahil sa suot nitong apron sabay kinidnap ang dalaga. 11 years na nga raw itong hinahanap ng kanilang laboratory mula noong nakatakas ito, at mukhang pro na raw sa pagtatago dahil todo nagkulay pa ng buhok. Kinontra naman ito ng isa sa mga kasamahan nito at mukhang nagkamali raw sila ng nakidnap, ngunit talagang pinaglaban ng kanilang boss-boss ang katangahan nito at siya pang ang nagalit, nahalata naman daw sa name tag ng kinidnap nila na Shin ang nakapangalan, ang babobo nyo, ika na nga nito't nanggaling pa talaga sa kanya ang salitang bobo. Okay na nga lang ang mga kasamahan nito at napatanong kung ano nga ba raw ang kailangan nila sa Shin na ito at kinidnap nila. Ayon naman kay Boss Tanga ay ito nga lang daw ang natatanging eksperimento na nagtagumpay dati, na kayang makabasa ng isip at isang psychic. Ew kadiri, comment naman ng isa sa mga ito at sino raw matinong tao ang lalapit sa mga ganitong tao, na siguradong kinamumurian daw ng lahat. Nagulat na nga si Xiaotang sa mga nalaman, sabay sipa at nabuisit ng pagtawanan ng mga kalaban ang nilalait niyang kaibigan, at isip bata man daw si Shin, ay di malayong mas mabuti raw itong tao kumpara sa kanila. Mukhang dahil sa sipa ay nahimasmasan na si Boss Tanga sa katangahan nito at napatanong kung sino raw itong dalaga. Agad nagpakilala naman si Xiaotang na abat kinagulat pa talaga ng tangang ito. Samantala, matapos maglakad-lakad ay bumalik na nga itong si Shin sa shop,
ngunit sa pagtataka nito ay wala si Xiaotang sa tindahan sabay nakakita ng mga basag na salamin. Saktong dumating naman sila sa Sakamoto kaya agad ipinaliwanag ni Shin ang sitwasyon. Kalmado nga lang ang ating bida sabay pinakita ang kanyang cellphone, at nalamang nasa highway daw si Xiaotang gamit ang GPS na nakakabit sa name tag ni Shin. Lubos na stress naman si Boss Tanga sa mga kaganapan, at siguradong papatayin daw sila ng kanilang mga bossing kung nagkataon. Dito na nga nito naisip na panindigan na lamang ang pagkidnap nila sa dalaga at sabihin ito talaga si Shin, habang nakonsesya naman at nagsisisi itong si Xiaotang sa mga nasabi niya kay Shin. Walang ano-ano'y bigla na ngang dumating sa eksena sila sa Sakamoto at Shin sakay ng isang motor, at sinabi sa mga kidnapper na ibalik sa kanila ang tagagawa nila ng siopaw. Tuwa naman ang nadama ni Boss Tanga at biglang nagkapag-asa nang makita ang totoong Shin, kaya naman agad silang inatake. Abat syempre di rin basta nagpatakot lang ang ating mga bida, at isa-isang binanatan ang mga nakamotor, lalo na itong pasikat nating mataba na basic minani obra lamang ang motor niya at pinatumba ang kalaban. O siya oo na ako na bahala, ika na nga ng driver na nagngangalang Siba sa todo-todong na-stress nilang Boss Tanga, na siya na ngang humarap kay Shin sa taas ng van. Ang hirap nga raw kapag pabibo lamang ang boss, reklamo na nga ni Siba sabay tanggal ng kanyang love suit. Sa gulat ni Shin ay bigla na nga lang itong naging invisible, kaya ayun na delay siya ng sipa tumilapon sa isang kotse. Matapos nito ay si Sakamoto naman ang pinuntahan nito. Ngunit ulat sa lakas ng ating bida kaya pinuntirya na lamang ang motor ayon sumabog, mataba tumalbog. Nakatakas na nga ang mga kalaban habang naiwan naman ang ating mga bida sa tabi ng daan. Dito na nga nagkwento si Shin tungkol sa mga kalaban, na tinawag nitong The Lab, isang di-otorisadong research facility kung saan siya lumaki. Bagamat mga weirdo daw ang mga tao dito ay di niya matanda ang ganito kadelikado ang mga ito, kaya lubos nagtataka kung ano raw ba ang nangyari. Agad na ngang pinuntahan nila sa Sakamoto ang nasabing lab, na nakabalat kayong isang museum. Sa kanilang pagpasok ay makukulit na dalaga na nga ang samalubong sa kanila, at may pa-souvenir photo raw ang museum na ito. Bagamat tinanggihan nito ni Shin ay tiklop ito sa kakulaitan ng dalawa, kaya ayon walang nagawa kundi magpa-picture na lamang at sakto naman daw para maitago nila ang kanilang mga mukha sa kalaban. Samantala, dinala na nga si Xiaotang sa ilalim ng lab, na lubos ang pagtataka sa nasabing lugar. Dito na nga sila sinalubong ng isang lalaking reindeer ang ulo, at tinanong kung ito raw ba ang batang may psychic powers. Bagamat halata ay pinanindigan pera ni Tanga ang kamalian nito, at sinabing oo, sa kabila ng pagbabanta ng reindeer na papatayin ito kapag nagsisinungaling. Walang ano-ano'y sumingit na nga si Siba at sinabing alam niya raw kung nasaan ang totoong Shin, kaya ayon, kasama ng dinala sa baba si Boy Tanga kasama si Xiaotang, habang inutusan naman ng reindeer si Siba na siguraduhing mahanap ang totoong Shin nang hindi raw sila malintikan sa kanilang boss. Samantala, rekta naman na sila Shin sa sekretong daanan na natatandaan nito papunta sa lab, ikot dito, ikot doon, hanggang sa napalutang na nga nila ang isang elevator. Sa kasamaang palad ay iba na ang password nito kaya nag-activate ang security features ng nasabing lugar. Dito na nga sila niretrat ng magkabila ang nakatagong baril na siyang agad namang napigilan ng dalawa, dahil dito ay nag-activate muli ng panibagong security feature ang lab, na siyang paggalaw na nga ng isang dinosaur fossil na lubos kinagulat ni Shin, habang pagkamangha naman dito kay Sakamoto, dahil siguradong matutuwa raw ang anak niya kapag nakita ito, kaya sinabi kay Shin na pigilan nila ang dinosaur nang hindi ito winawasak. Kalaunan ay napansin na nga ni Shin na may makina ito sa may parteng bunganga, na marahil kapag binanatan daw ni Mr. Sakamoto ay tatalo rito nang hindi ito nawawasak. Natuwa naman ang ating bida sa ibinigay na ideya ni Shin, habang ito natuwa din at pinuri ng lodi niya. Agad naman itong ginawa ni Sakamoto ngunit sa kasamaang palad ay wa-effect sa dinosaur, na mas lalo pang ang bumilis dahil sa ginawa nila. Puro iwas na nga lang ang nagawa ni Sakamoto hanggang sa mawasak na nito ang kanyang sandata, kaya naman napagdesisyon ng baguhin na ang kanilang plano at wasakin na lamang ng mano-mano ang dinosaur. Abat sa gigil nga nito ay basic lamang na binugbog ang dambuhalang kalaban, na nagmistulang laruan nga lang sa harap ng ating bida, di nagtagal ay narating na nga nila Shin ang ilalim ng lab, at dito binanatan ng isang kalaban na minamaltrato ang mga scientist. Agad naman siyang nakilala ng mga ito at paanoong bumalik daw siya dito. Meron na raw siyang kailangang gawin, sagot naman ng binata sabay nagtanong kung nasaan daw ba si Boy Tanda.
Ayon naman sa mga scientist ay ikinulong daw ang kanilang director sa pinakailalim na palapag, matapos silang sakupin ng isang assassin group, na basta na nga lang daw lumutang isang taon na ang nakakalipas, na may layuning gumawa ng mga panibagong paraan ng pagpatay at napaglipasan na raw ng panahon ang paggamit ng patalim at baril. Si Kashima nga raw, ang may reindeer na ulo, ang boss na namamagitan sa lahat, at iba pa nakasama nito. Ikinabahala naman ito nila Shin at mukhang wala daw silang choice kundi labanan ang mga nasabing kalaban para mabawi si Xiao Tang, na kinataranta na nga ng mga scientist at umalis na nga raw sila dito, dahil delikado raw ang leader ng palapag na ito. Dali-dali na nga silang sinalansang ng mga scientist sa locker nang marinig ang pagdating ng nasabing leader. Sipa naman ang natanggap ni Tanga mula kay Xiao Tang at napakaingay daw, at gumawa na nga lang daw sila ng paraan para makatakas. Dito na nga biglang may nagsalita sa kanilang likod, isang nakataling lalaki at nagpakilalang si Asakura, ang director daw ng lugar na ito. At kung gusto nga raw ng dalawa ay tulungan silang makatakas sa lugar na ito. Samantala, todo-tadong takot na nga ang nadama ng mga scientist nang kausapin na sila ng lalaking nagngangalang Madhoriguchi, ang leader ng nasabing palapag, at isali naman daw siya ng mga ito sa pinag-uusapan nila. Ayaw namang magsalita ng lalaki kaya binanatan siya ng baliw sa kamay gamit ang ballpen. Ay hala, meron pa bang ibang ballpen dyan? Sino gustong sumunod? Pasaring na nga ng baliw na lubos kinatakot ng lahat, di na nga natiis ni Shin na lumabas para tulungan ang mga scientist. Na siya na ngang kinatuwa rin ng baliw na kalaban at may sasampulan na raw siya ng kanilang research. Sa bilis nito ay di na nga naiwasan ni Shin ang pagtusok nito ng isang karayam sa kanyang batok, at dito nag-on ang switch na siyang gamulo sa pagsasalita ni Shin. Kinagalit na nga ito ng binata ngunit sadyang maliksi ang kalaban para kanyang matamaan. Hanggang sa lumabas na nga si Sakamoto at siyang samalubong dito ng pangmalakasang suntok. Kanto-kanto na nga ang mukha nito dahil sa pagkakaipit sa lockers sabay nagtanong kay Shin, kung nais niya ba raw iligtas ang lugar na ito, na siyang oo naman ni Shin. Samantala, sa labas ay ipinakita naman ang pagdating ng dalawa sa mga miyembro ng The Order, at ayon nga raw kay Nagumo ay dito sila magkakaroon ng lead sa iniimbestigahan nilang si Slur. Pasampal na rin muna lods ng like at subscribe, salamat. Napadaan naman itong si Haizuke sa shop nila Sakamoto, at dito na nga inabutan ang anak ni Sakamoto na umiiyak, at excited pa naman daw na magkwento kila Shin at iba pa ng Parents' Day kanina ngunit wala nga raw dito sa tindahan. Kinataranta na nga ito ni Haizuke at di malaman kung paano patatahanan ng bata, hanggang sa maisip na nga nito na tulungan ang bata na hanapin sila Shin, na siya na ngang nagpangiti sa bata. Samantala, sa call sa leeg naman ang natanggap ng nagpakilalang direktor mula kay Xiao Tang, at inakalang ito ang may pakana ng lahat pati sa pagkidnap sa kanya. Ay gagi, ika na nga ng lalaki at sinabing nandito raw basa na siya nakakulong kasama nila kung siya ang kalaban nila, rason na nga nito sa dalaga. Ay sorry, ika na nga lang ni Xiao Tang sabay tanong kung ano raw ba kasi talaga ang nangyayari. Samantala, balik naman sa ating bida, ay nadali na nga rin ito ng isa sa mga karayam-karayam ng kalaban, at ayun nga, nang subukang atakihin ng kalaban ay lumihis dito kay Shin, gawa nga ng karayam na ayon sa kalaban ay pinagmumukhang kalaban ang kanyang kakampi. Sa gulat nila ay nagawa niya pera nitong suntukin sa sumunod na atake, at dito sinabi nga ni Sakamoto na edi isipin na nga lang daw niyang aatakihin niya si Shin, nang sa kanya tumama ang atake niya. Aba, yan ang gusto ko matabang may laban, ika na nga lang ng kalaban. Samantala, kwento mode na nga si Direktor sa dalawang tanga, at kaya nga raw siya nandirito nakakulong ay dahil sa hindi niya pagsunod sa mga kalaban. Dito na nga nabuisit si Xiao Tang at sa dami daw ng sinabi nitong Direktor, ay di niya raw malaman kung bakit nadamay siya sa mga kaganapang ito. Maging ang direktor ay nagtataka rin hanggang sa banatan na nga ni Xiao Tang si Boy Tanga na siyang dahilan daw ng lahat, at sa nakinukan daw ng bobo nito ay talagang napagkamalan siyang si Shin. Nagulat naman ang direktor nang marinig ang pangalan ni Shin, pagkat siya nga raw ang dahilan kung bakit ito ay psychic ngayon. Hala akala ko ganoon na siya ipinanganak, ika naman ni Xiao Tang, hanggang sa dito muli ay nagkwento na naman ang direktor. Simpleng bata nga lang daw itong si Shin dati nakakulaitan nila sa laboratory, na iniwan sa kanya ng kaibigan niyang si Ando dati na kailanman di na raw bumalik. Mula noon ay siya na raw ang nag-alaga dito, habang busy sa pagre-research tungkol sa supernatural abilities at supernatural powers. Namangha naman si Shin sa kanyang layunin kaya laging nasa tabi niya,
At siya nga ring tagapangtanggol niya sa mga bashers niya na binabatikos ang kanyang research dahil sayang oras nga lang daw, at di nga raw tulad nitong mga puro mouth, ay may ginagawa ang tatay-tatayan niya para mapabuti ang mga tao pagdating ng panahon. Isang gabi ay tuwang-tuwa na nga ang lalaki dahil sa wakas ay nagtagumpay na raw ang research niya. Ngunit sa kasamaang palad habang nagbubunyi sa kanyang tagumpay ay di na malayang napadaan si Shin, at dito aksidenteng nainom ang formula na ginawa niya. Kinataranta na nga ito ng lalaki ngunit huli na ang lahat, at bagamat sinuka ni Shin ang formula, ay kalaunan napansin na niya dito ang pagbabago, na lubos niyang kinagulat, pagkat nagagawa na nitong basahin ang kanyang isip. Maging ang mga iniisip ng ibang scientist ay nagagawa na nga rin itong mabasa, na bagamat masaya para kay Shin ay di naman naging positibo ang epekto sa iba, na unti-unti na ngang nilayuan ang bata. Napansin na nga ito ng direktor kaya pilit sinubukang gumawa ng gamot sa sitwasyon ni Shin, pinigilan naman ito ng bata at di raw ba masaya ang direktor na nagawa na nito ang nais nito dati, at todo nagsorry sa bata dahil siya raw ang dapat sisihin sa lahat. Kinabuisit naman ito ni Shin at akala niya pa naman daw sasaya ang direktor sa nagawa nito, kaya lumayas at di na nagpakita simula noon. Todo iyak na nga sila Xiaotang sa mga narinig, at dito sinabing marahil ay di na raw galit si Shin. Dahil sa araw-araw niya raw itong nakasama, ay mukha naman daw itong masaya na, tsaka sakto sabay na lang tayong mag-sorry, nakaaway ko din kasi siya kanina, ika na nga ni Xiaotang sa direktor, at Rule 11 na raw ng mga Sakamoto, na kapag nag-away, ay magbati din agad sa mismong araw na yon. Medyo late na nga raw itong si direktor pero pwede na rin basta't import ate ay mahalaga hihi. Kalaunan ay napagdesisyonan na nga nila na tumakas na. Habang itong si Shin naman heto tagasalo ng mga suntok ni Sakamoto na trial and error ang banat sa kalaban. Walang ano-ano'y muli na namang may ibinida ang kalaban, ang pangmalakasan nitong muscle gawa ng itinurok nitong gamot. Pilit nga rin nila itong sinasagot ngunit sa kasamaang palad ay nagiging hadlang ang pagkontrol nito sa kanila. Kaya sa kasamaang palad, ay tanging nagagawa na lamang ng dalawa nating bida ay tanggapin ang mga atake na ibinibura ng baliw na kalaban. Todo pagmamayabang na nga nito na maging ang legendary hitman na si Sakamoto ay walang magagawa sa kapangyarihan ng siyensya. Lalo na nga raw itong si Shin at di niya malaman kung ano raw ang gusto ng boss nila dito, sa napakawalang kwenta naman daw ng psychic powers pang mangtanga lamang. Nagalit na nga si Shin sa mga sinabi ng kalaban, at aninsulto ang pinaghirapang research ng kanyang tatay-tatayan. Maging si Sakamoto ay pinabatid din sa kalaban ang pagkontra nito. At sinabing papatunayan niya na hindi walang kwenta ang kakayahan ni Shin, o siya, dami niyong sinasabi, bakit ko ba sinasayang ang boses ko sa mga babong tulad niyo, banat na nga ng kalaban sa kanila, hanggang sa iturok na nga nito lahat ng gamot sa kanyang katawan. Malahalt na nga itong nag-transform ngunit kalmado lamang na hinarap ni Sakamoto, at sinabi kay Shin na sundin lamang ang kanyang plano. Pinagtaka na nga ito ng kalaban at tumalikod sa kanya si Shin sa kabila ng kanyang pangmalakasang pag-transform, na ikine-ediwaw na lamang ng kalaban sabay atake sa binata. Sa gulat ng kalaban ay dito na nga siya pinagraratrat ng suntok ni Sakamoto, na lubos pinagtaka ng kalaban kung papaano siya tinatamaan. Dito na nga nito napagtanto ang plano ng dalawa nating bida, kung saan binuhos ni Sakamoto ang lahat ng atake kay Shin since wala nga silang magawa sa pagkontrol ng kalaban. Ngunit ang kaibahan ay sinasabi sa isip lahat ni Sakamoto ang kanyang bawat suntok kay Shin kaya naiiwasan ito at rektang tumatama sa kalaban. Ayun nga at bagbog sarado ang inabot ng kalaban, habang matagumpay naman ang dalawa nating bida na diskarte ang pinairal sa laban. Matapos nito ay agad nang tinanggal ng mga scientist ang mga nakaturok na karayam sa kanilang mga batok, sabay sorry ng mga ito kay Shin at sa nakaraan nga nilang di maganda. Huwag na nga raw itong isipin ng mga ito. Lalo na at masaya raw siya sa kanyang kapangyarihan at sa kung nasaan siya ngayon. Lubos na pasasalamat nga rin ang pinabatid ng mga ito kay Sakamoto, habang nagbiro naman si Shin na buti na lamang daw ay naiwasan niya lahat ng atake ni Mr. Sakamoto, at pasalamat nga raw siya na mataba na ito, ayon tuloy at nakatikim na naman sa ating bida at huwag daw nitong iniunsulto ang mga ipon niyang kolesterol. Wala na ngang sinayang pa na oras ang dalawa at tumakbo na papunta sa lower floors ng lab. Habang pagkamangha naman ang pinabatid ni Shin kay Mr. Sakamoto at iba daw talaga ang kalibre ng isang legendary hitman. Dagdag naman ni Sakamoto na huwag daw minamaliit ni Shin ang mga miyembro ng The Order, o sa kaso nga ng ating bida ay dating miyembro ng The Order.
Sabihin na nga lang daw nila na kung makakatapat ng isang miyembro ng The Order ang 10 version ni Shin ay aabutin lamang ito ng 6 na segundo bago mamaalam sa mundo. Kaya kung sakaling may makaharap daw na The Order itong si Shin ay mas mabuting magpatay-patayan na lamang daw ito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay aksidente na nga silang nakaapak ng trap, agad sinipa naman ni Sakamoto si Shin nang hindi mahulog, habang ang bida naman natin ay diretsyong nahulog sa butas. Samantala, pinakita naman sa basement ang pagdating nila Mr. Reindeer kasama ang 2 pang floor leaders, kung saan inabutan ang 2 miyembro ng The Order na sila Osargi at Shishiba na pinatumba na lahat ng kalaban sa nasabing palapag. Ano ginagawa ng mga tuta ng JAA sa lugar na ito? Banat na nga nila Mr. Reindeer sa 2 hitman. Sorry na di pa pwedeng naligaw lamang kami dito, ribat naman nga ng mga taga The Order, at balita daw kasi nila na nandito raw si Slur. Tinawanan nga lang ito ni Mr. Reindeer kaya naman sinabi na lamang ni Shishiba na kung wala man dito ang hinahanap nila ay mariing pinagbabawal daw ang pangho-hostage, illegal na mga sandata, at iba pa na gawain ng mga ito, nalabag sa regulations ng JAA. Di pa man tapos sa pagsasalita si Shishiba ay bigla na nga lang lumutang sa tabi nito ang 2 floor leaders na kasama ni Mr. Reindeer, at sabihin nga lang daw ni Mr. Reindeer ang utos ay di nasisikatin pa ng araw ang nasabing hitman. Bago pa man nga makaatake ang mga kalaban ay di na nila namalayang patay na sila, gawa ni Osargi na basic pinabagsak lamang ang 2. Ay sorry nag-uusap pa ba kayo? Ika na nga lang nito habang nagreklamo naman si Shishiba na bago pa naman daw ang quote niya. Drama mode naman si Mr. Reindeer at grabe naman daw sila sa mga tao, tila mga hayop lang daw nilang pinatay. Sabay labas ng kanyang mga sandata at matitikman daw nila ang ganti ng mga api. Di ba mga kriminal din sila? Pagtataka naman ni Osargi, kaya sinabihan na lamang ni Shishiba na huwag nang pansinin ang baliw nilang kalaban. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nitong nilusob si Shishiba, ngunit agad ding namang sinagot ng hitman ayon napatingin sa kanyang nakaraan. Aalis na nga sana ang 2 ngunit nagawa pa ring mabuhay ng kalaban, hanggang sa bigla na nga lang may nahulog na mataba mula sa itaas, at tumama sa kalaban. Aba long time no see Mr. Saka. Ika na nga ni Shishiba sa ating bida, sabay pinakilala si Osargi na bagong miyembro daw ng The Order, na lubos ang tuwa kay Sakamoto at mukha daw teddy bear. Dito na nga nang gigil ang kalaban at nakilala ang ating bida, na siyang samugat daw dati sa kanilang boss. Pinagtaka naman ito ni Shishiba at kilala raw ba ni Sakamoto si Slur. Habang todo dada naman ang kalaban at sisiguraduhin niya raw na ibibigay ang ating bida sa kanilang boss, habang ito teddy bear parent ang nasa isip. Samantala, nakaharap naman ni Shin sa daan ang nakalaban niya dati na si Boy Invisible, na isa rin palang floor leader, na nagngangalang Siba. Dito na nga nagbanatan ang 2 ngunit sa kasamaang palad ay ulats itong si Shin na kaliwat kanang tinatanggap bawat atake ng kalaban. Samantala, iniwan naman na ng The Order ang kalaban kay Mr. Sakamoto, na pinag-alala ni Osargi kung magiging okay lang daw ba si Mr. Teddy Bear, at baka mamatay daw ito, mukhang mahina pa naman daw. Aces sinasabi ko sayo, namatay na lahat pati si Enrile ay di ko ma-imagine sa tanan ng buhay ko na basta lamang mamamatay si Mr. Saka, ika na nga ni Shishiba dito. Samantala, may kakunaitan din itong si Shin at talagang ayaw sumuko sa laban, hanggang sa mapansin na nga nito ang tila isang anino ng ibon kaya tila sinadyang magpasaksak, nang mamarkahan ng dugo ang kalaban. Napangisi na nga lang ito hanggang sa walang ano-ano'y biglang may pumutok na baril at tumama sa kalaban. Sabay pakita kay Haizuke at to the rescue nga kay Shin. Paputok na rin lods ng like at subscribe, salamat. Kaharap naman ng ating bida itong si Boy Reindeer na todo dada at kung ano-ano ang pinagsasasabi, na di na nga lang pinansin ni Sakamoto sabay labas ng ballpen at isinalansang sa maingay nitong bibig, buwisit ka, ika na nga lang ng kalaban at ayaw na ayaw niya raw sa mga taong katulad ni Sakamoto, abat parehas tayo ayoko din sa puro daldal na katulad mo. Ribat naman nga ng ating bida sa kupal na kalaban, habang sa kabilang dako naman ng building ay busy sila shoutang na makatakas sa mga kalaban kasama si Boy Bunot bilang kanilang hostage kuno. Samantala, di naman makapaniwala ang kalaban sa pinapakitang skill ng sniper nating Sagapa sa siopaw na lubos ibinida na nga rin ni Shin. Wala na ngang nagawa ang kalaban kundi magtago gamit ang invisibility suit nito at tumakbo mula sa pinapaulang bala ni Haizuke. Ngunit kalaunan ay naisahan ng bida nating sniper at ginamit ang nasabing suit para mailusot ang isang atake na siya nang ang rekta tumama kay Haizuke. Yabang-yabang mo o ano ka ngayon,
Ika na nga ng kalaban na nalapitan ng kalaban ngunit di rin talaga basta papatalo lang si Heizuke at Bomb Air pera ng isang atake na nagpangiti lamang sa kalaban sabay labas ng isang kutsilyo na rekta nitong ibinira kay Heizuke. Umuwi na nga lang daw ito at hindi raw ito lugar para sa mga walang kwentang third-class hitman na katulad niya. At huwag daw itong nagpapaniwala sa mga kakampi niya na sinasabing isa siyang first-class sniper sa napakawalang kwenta naman daw niya. Nabwisit naman si Heizuke sa sinabi ng kalaban, at insultuhan na nga raw siya nito lahat-lahat, pero huwag daw nitong sinasabing sinungaling ang mga kasamahan niya. Sabay tawag kay Pesky na siyang nagbato sa kanya ng isang bala, at ipinutok sa kalaban ngunit walang tinamaan, na tinawanan nga lang ng kalaban at ubog nga raw ito ng katangahan. Dito na nga nagulat ang kalaban nang biglang bumulwak ang sprinkler, at siya palang target ni Heizuke, nang moalang bisa ang pa-invisible nito. Sabay lutang na nga ni Shin na siyang bomb air dito ng pangmalakasang atake, ayon tulog ang kalabang lalaki. Aba kuhang-kuha mo yung inisip kong plano, pagmamayabang na nga ni Heizuke na kinabuisit naman ni Shin at mangtanga raw yung drawing sa isip nito halos di niya maintindihan. Walang ano-ano'y bigla na lamang may sumabog sa isang tabi na lubos kinagulat nila Shin, sabay lipat ng eksena kila Sakamoto at nagdadadada na naman ang kalaban nito na sinabing mukhang nagsimula na raw ang unti-unting pagsabog ng building nila, na nakakalungkot man daw dahil malayo-layo na ang progress nila sa research nila ay nakaprogram na sa system ng lab kung sakaling mabisto ang kanilang lugar ng walang matirang ebidensya, at sa loob nga raw ng 20 minuto ay tuluyan ng mawawasak ang buong lab. 20 minuto pa naman pala ribat na nga ni Sakamoto at 5 minuto lang naman daw ang kakailanganin niya. Yabang mo talagang lechon ka, panggigigil naman ng kalaban, at sa tingin daw ba ng ating bida ay may pan-apat siya sa katawan niyang resulta ng kanilang teknolohiya, na binubuo ng 70% na sandata. Di naman nagpasindak si Sakamoto sabay ibinida na meron din daw siyang sandata na itatapat kay Reindeer, na napaisip na nga kung ano raw ba ang sinasabi ng ating bida. Ay hayop ka, nasabi na nga lang ng kalaban ng pakitaan ni Sakamoto ng mga sticker at pansulat niyang dala. Sa buwisit nga ng kalaban ay niretrat na nito ng sunod-sunod na atake ang ating bida, ngunit basic lamang na iniwasan ni Sakamoto sabay gamit ng balang lapis ng dala niyang pansulat na siya nitong ipinatama sa mata ng kalaban. Di naman nagpatinag ang kalaban at kahit isang mata lang daw ay basic lamang sa kanya ang ating bida, hanggang sa batuhin ngang muli ni Sakamoto ng sticker sa kabila nitong mata ayon ng problema ang mayabang na tanga at wala nga raw siyang makita, sabay nakatikim ng sinturon sa ating bida. Abat nakatayo pa rin nga si Reindeer kaya napakamat na lamang si Sakamoto at immortal daw ba ito? Kalaunan ay eksena na nga ang isang train na sumingit sa kanilang laban, na siyang sinamantala na nga ng kalaban para mapuluputan ng kable ang ating bida at kinaladkad sa reles ng tren. Abat sa gulat nga ng kalaban ay ginawang surfing board ni Sakamoto ang isa sa mga tabla ng reles at pinagpuputol ang kable ng kalaban gamit lamang ang isang papel. Dito na nga nito hinayla ang kalaban at binalibag sa isang pader, na siya nang ang bomb utes dito at kalaw na'y tumagos sa isang rumaragasang tren kasama ang ating bida na sinundan siya ng mga atake. Dito na nga namangha ang kalaban kay Sakamoto at napakatalino raw nitong makipaglaban, na ginagamit at kinokonsidero lahat ng bagay sa paligid, at kaya raw pala ganoon na lamang ang pagkawili dito ng kanilang bossing at siyang pinakamalakas daw na hitman sa mundo. Sa pagmumuni-muni nito ay di na nga nito namalayan na nasa tabi niya na ang ating bida, sabay pang malakasang sipa sa kanya na lubos nitong kinagulat. Pa-flashback na nga itong si Reindeer sa kanyang nakaraan, kung saan lubos ang pagtataka sa pagbugbog niya sa mga tambay na nanakit ng isang pusa, at nais niya lang naman daw naturuan ng leksyon ang mga walang kwentang bully ngunit bakit tila siya pa ang mali sa mata ng mga tao. Wala nga raw nakakaintindi sa kanya hanggang sa bigla na lamang may pumatay sa mga taong bumabatikos kay Reindeer, na lubos niyang kinagulat at lumapit sa kanya. Pinuri na nga siya nito sa kanyang ginawa na hindi raw kaya ng iba, ang pagbibigay nito ng hustisya gamit ang kasamaan para sa ikabubuti ng karamihan. Ngunit dahil dito ay tinatawag akong baliw at walang kwenta ng iba, pagkabahala na nga ni Reindeer, na siyang pinabulaanan naman ng lalaki at sinabing tanggap siya nito maging sino man siya na siyang kinakilig-kilig na nga ng hype na ito. Kaya simula nga raw noon ay sinamahan niya na ito, pati sa lahat ng layunin nito, dahil nais niyang makita na matupad ang mga nais nito. At sino man nga raw nahahadlang dito ay sisiguraduhin niyang mawawala sa mundo. Hype ka dami mong dada umalis ka sa priority seat, ika na nga ni Sakamoto sabay balibag sa tanga,
hanggang sa nang makaupo na nga ang matanda ay sinundan niya na ito sa isang maliit na silid at dito renomansa ang sandamakmak niyang suntok. Di na nga makapaniwala ang kalaban sa taglay na lakas ng ating bida, at panong natatalo daw siya ng isang tao lamang. Humirit pa nga ito at pinagraratrat si Sakamoto ngunit olats lamang at basic hinarang lamang ng ating bida, ayon nakatikim tuloy ng sandamakmak na palo ng tubo ang bobo. Sa desperado ng kalaban ay inilabas na nito ang isang malaking laser mula sa katawan nito, na siyang ibinira kay Sakamoto, ngunit wa-epek talaga sa malahalimaw nating bida na agad siyang binalikan nagmala horror movie na nga para dito sa kalaban. Hype na yan, wala ka bang kamatayang buwisit ka? Panggigigil na nga ni Reindeer na pinagbabato si Sakamoto gamit ang mga tao sa paligid. Bato dito, salo naman itong si Sakamoto, with matching service pa sa mga taong nandoon na tila babali wala lamang itong kalaban, hanggang kalaunan ay pinatikim na nga niya ito ng mga pangmalakasang atake ayon sa wakas bumagsak na rin ang puro mouth na kalaban. Agad na nga niyang tinawagan sila Shin para makibalita, sabay sabi na rin tungkol sa unti-unting pagsabog ng lab kaya magmadali na nga raw sila Shin na makaalis sa nasabing gusali. Siyang tunay nga ay unti-unti nang gumuguho ang nasabing lab, na lubos kinataranta na nga ng lahat. To the rescue naman itong si Shin dito kay Xiaotang na muntik-muntikan ng mahulugan ng semento, hanggang sa magkahiyaan na nga nang dumating sa eksena si Haizuke at magkadikit nga ang dalawa. Di na nga napigilan ni Xiaotang na mag-sorry dito kay Shin, at sa masasamang sinabi niya raw dito kamakailan. Nagulat naman si Shin at sinabing kalimutan na raw nila yon, tsaka di naman daw siya galit, sabay sorry din dito sa dalaga. Dito na nga rin nagkita sila Shin at tatay-tatayan nito, na nagkahiyaan pa nga sa isa't isa, hanggang sa mapagtanto ni Shin na tumatakbo ang oras at kailangan na nilang malikas lahat ng tao sa lab. Dito na nga niya tinanong ang direktor kung may floor plan daw ba ito ng nasabing lab. Agad naman itong drenowang ng lalaki at dito nagplano ang mga ito. Gamit ang kapangyarihan ni Shin ay inalam nga muna nito ang kinaroroonan ng lahat, at nang okay na ay agad iniutos kila Xiaotang at Haizuke na puntahan ang itinuro nitong kwarto, habang sila naman ng direktor ang bahala sa mga taong nasa baba. Ayos ba tanda, ika na nga ni Shin sa direktor, at naging kapaki-pakinabang daw ang resulta ng naging research nito. Oo naman ang direktor at namangha kay Shin. Sabay lipat ng eksena sa dalawang miyembro ng The Order na nasa control room na at hinahanap ang pakay nilang si Slur. Bingo, ika na nga lang ni Shishiba nang makita sa CCTV ang mastermind ng lahat, at di nga raw sila nagkamali na si Slur ang pakana ng lahat. So siya ang kalaban natin, ika naman ni Osargi at mukhang malakas daw ito. Samantala, nagpatuloy naman sila Shin na hanapin ang iba pang mga empleyado ng lab, at naghiwalay na nga sila ng direktor para mapabilis ito. Walang ano-ano ibigla na nga lang natigiilan si Shin nang biglang may maramdamang malakas na aura, at di na nga nakagalaw sa takot na kanyang nadama. So ikaw si Shin, ika na nga ng kalaban, sabay sabi kay Shin na ikumusta na nga lang daw siya nito kay Sakamoto. Bigla na nga lang itong nawala na nag-iwan kay Shin na lubos ang pagtataka. Di nagtagal ay nakalabas na nga ang lahat mula sa nawawasak na gusali, at dito sinalubong ng lahat ng may ngiti si Shin, at salamat nga raw dito kaya nakaligtas sila, habang yung iba binibiro siya na tumanda ng araw pero bansot parent. Happy-happy na nga ang lahat, habang itong direktor ay ipinabatid din ng pasasalamat sa ating mga bida, at salamat nga raw sa pag-alaga nila kay Shin at pagpapasaya dito. Matapos ang lahat ay masayang hapunan na nga ang pinagsaluhan nila, kasama ang pamilya Sakamoto, hanggang sa di na naman naiwasang mag-away nila Xiaotang at Shin kaya ayon nakatikim tuloy kay Sakamoto. Patikim na rin lods ng like at subscribe ko dyan baka naman salamat. Balik trabaho na nga sila Shin at Xiaotang sa tindahan ni Sakamoto ngunit di masyadong makagalaw dahil sa pananakit ng katawan, gawa ng nakaraan nilang laban sa lab. Dahil dito ay iminungkahi na nga ni Sakamoto na mag-bathhouse silang lahat ng makapagpahinga, na agad namang pinag-alala ni Shin at delikado raw sila rito, lalo na at di pa daw siya masyadong nakaka-recover at palyado pa ang kanyang mind-reading power. Napahina ko na lamang ang ating bida, at ang tunay na first-class assassin daw ay alam dapat kung kailan magpapahinga, hindi yung laging bida-bida. Natigilan na nga si Shin sa sinabi ni Sakamoto, kaya naisip na isa itong importanteng mission para maging isang first-class hitman. Na-excite na nga itong binata dahil first time nga raw niyang makapasok sa isang bathhouse, habang itong si Sakamoto naman ay nagpunta na sa counter para kumuha ng mga tuwalya.
Natigilan naman ang nagbabantay na board sa buhay niya at sa isip-isip ay tila daw ba nakikilala niya ang ating bida, sabay natarante ng hingan siya ng tuwalya ng ating bida at natutulala nga kay Sakamoto. Dito na nga ito lubos na gulat nang makita ang isang natatago niyang wanted poster, at di makapaniwalang nasa harap niya ang legendary hitman na may tumataginting na 1 bilyong bounty sa ulo nito. Di niya raw inakalang ang isang tambay na hitman na katulad niya ay makakatagpo ang ating bida, at dito pa raw talaga sa bathhouse ng kanyang mga magulang. Pang-ising-isi na nga ito at ito na marahil daw ang chance niya para maging big time, sabay abot ng mga tuwalya kay Sakamoto nang ningiti sa mga mukha nito. Samantala, rekta naman na sila Sakamoto sa changing area, na siyang sinundan na naman nga nitong amateur hitman at sisiguraduhin niya raw na hindi siya tatanda sa walang kwentang bathhouse business daw ng kanilang pamilya, at mapatay niya nga lang daw ang ating bida ay jackpot na siya sa buhay at sisikat pa. Samantala, happy-happy naman si Shin at kasama niya nga raw maligo itong lodi niya, habang ito puro pang ising-isi sa likod at mukhang basic nga lang daw niyang mapapatamba si Sakamoto. Kalaunan ay sinubukan na nga nila Shin ang hyperjet bath, na tila isang jacuzzi ngunit mas malakas. Tuwang-tuwa na nga itong si Shin at napakasarap daw sa pakiramdam, habang itong si Sakamoto naman ay nagreklamo at masyado raw mahina ang nasabing jet bath para sa kanya. Pinagtaka na nga ito ni Shin at mukhang okay naman daw, hanggang sa lumutang na nga itong kontrabida sa gilid at napangisi dahil magagamit niya na raw ang nilagay niyang gimmick sa nasabing paliguan. Hinintay na nga nitong pindutin ni Shin ang inihanda nitong patibong, hanggang sa ayon nga pinindut din ni Bobo, ayon sumabog kasama si Shin na tumilapon sa isang kanto. Buisit ganun pala ang mga jet bath, napakadelikado pala ng mga yan, ika naman ni Shin at inakalang ganito ang normal na jet bath, na siyang kinatuwari ng mga bata sa paligid at nais din daw nilang e-try. O ano ka ngayon, pang-ising-isi naman nga ng kalaban at siguradong wala raw ditong ligtas maging ang tinaguriang legendary hitman, hanggang sa magulat na nga lang ito nang makita na bukod sa waepek ito sa ating bida, ay tila nag-enjoy pa nga dito si Sakamoto. Sunod na nga nilang pinuntahan ng isang sauna, na lubos kinatuwa na naman nga ng kalaban at tila gamu-gamu lang daw na lumapit sa apoy ang ating mga bida, na siya niya raw sisiguraduhing lechon pakalabas sa sauna. Napakainit pala dito, ika na nga ni Shin habang itong si Sakamoto naman ay nalalamigan sa nasabing sauna at napakahina raw ng temperatura. Dito na nga nakita ni Shin ang instruction kung saan buhusan nga lang daw ng tubig ang mga nagbabagang uling nang mapataas ang temperatura ng sauna. Ano pa nga ba at isa na naman ito sa patibong ng kalaban at hinintay lamang si Shin na gawin ito. Pagbuhos ni Shin ay naglabas na nga ito ng pambihirang init, na siyang sumunog sa buong sauna. Hype na yan MP Erno, dapat pangalan nito hindi sauna. Reklamo na nga ni Shin at di inakalang ganito raw pala ang tinatawag na sauna, habang si Sakamoto naman ay relax lamang na nakaupo sa tabi at sinabing sa wakas ay sakto na raw ang init para sa kanya. Lubos kinagulat na naman nga ito ng kalaban at gaano raw ba kakunat itong ating bida, habang itong si Shin naman naiipit sa sitwasyon at iniisip na lamang na wala pa ito sa pinagdaanan niyang training bago naging isang hitman, at pilit sinasabayan ang lodi niyang si Sakamoto. Pinakita na nga lang na paglabas nila ng sauna ay buhat-buhat na ni Sakamoto si Shin at di na nga kinaya ang init sa sauna. Para makontra ang init ay isinama na nga ni Sakamoto si Shin sa isang ice bath, ngunit muli ay may nakahandang gimmick na naman ang kalaban dito na ginawang let-aral na yelo ang nasabing ice bath. Array na nga lang si Shin habang basic lamang dito kay Sakamoto na nainitan pa nga sa nasabing yelo. Maging ang pa-waterfalls ng kalaban ay kiniliti lamang ang ating bida, hanggang sa binalik-balikan pa nga nila Sakamoto ang mga nasabing patibong, na binaisak lamang ni Sakamoto at nag-enjoy pa nga, bukod dito kay Shin na siyang samalo lahat ng sakit ng katawan at paghihirap. Buisit, bakit walang epekto sa hype na ito? Ika na nga lang ng kalaban at may mali raw ba sa kanyang mga patibong? Imposible nga raw ito, habang itong si Sakamoto sarap at napaka-refreshing daw ng lugar na ito. Si Shin na nga ang kawawa at hinimitay na sa lahat ng kaganapan, habang ito gigil na gigil at mukhang gets niya na raw kung bakit ito tinaguri ang legendary hitman, at ni sa imagination niya raw ay di niya makitang mapapatay niya ito. Habang pinagmamasdan ang masayang pamilya ni Sakamoto ay napamuni-muni naman itong amateur hitman, at di niya nga raw gusto ang buhay na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya nga raw nagrebelde siya, at imbis na asikasuhin ang kanilang business ay sinabi sa kanyang airpat na magiging hitman daw siya.
Napangisi na nga lang ito at napagtantong anong araw ba ang laban niya kay Sakamoto mismong laban niyang araw sa buhay ay ulat siya. Oy Bansot, long time no see, boses na narinig na nga nito mula sa malayo, sabay ininsulto ito at ang dami daw nitong pagmamayabang dati na kesyo magiging big time ayun pala dito rin ang bagsak, sa walang kwentang bathhouse ng kanyang ermit at Erpat Iwiak Kadiri. Sa inis nito ay sinigawan na nga nito ang dalawang kupal. Ngunit nabuisit din sa kanya kaya ayun sinampal siya. Huwag nga raw nitong sinisigawan ng customers niya, kabobohan nga raw nito kaya walang asenso sa buhay. Nagalit naman si Boy Bandana at huwag nga raw nilang iniinsulto ang bathhouse ng magulang niya, na naiyak na nga lang at walang magawa sa dalawang gago, hanggang sa bigla na nga lang tumilapon si Kalbo ng pasimpleng banatan ng ping-pong ball ni Sakamoto. Buisit ka anong ginawa mo sa kanya, ika na nga ng isang kasamahan nito. Nakalaunan ay pinalipad na rin ni Sakamoto. Nagulat na nga rito si Boy Bandana at napasabi na lamang na siguro'y kanina pa raw alam ng ating bida, na subok niya itong pinapatay, agad binara naman ito ni Sakamoto at sinabing napakaganda raw ng kanilang bathhouse at napaka-high-tech. Matapos nito ay umalis na nga ang pamilya Sakamoto, na nag-iwang nakangiti kay Boy Bandana at matagal-tagal na rin daw mula nung nakatanggap siya ng papuri sa iba, at talagang sa legendary hitman pa raw nang galing. Kinabukasan ay todo reklamo na nga si Shin at di niya raw inakalang ganoon pala ang isang bathhouse, na mas nakadagdag pa raw ng sakit ng kanyang katawan. Samantala, somewhere sa kung saan ay ipinakita naman ng isang grupo ng mga kalalakihan, na tila may hinahanap, habang ang ating mga bida naman ay nag-relax muna sa isang karatig kainan. Kulitan mode na naman nga sila Shin at Xiaotang habang tahimik lamang na kumakain sa tabi si Sakamoto. Tuwang-tuwa na nga ang dalaga at first time daw niya sa isang restaurant. Pinagtaka na nga ito ni Shin at paano ang first time daw nito napakaraming kainan sa mundo. Kwento naman ni Xiaotang na meron daw kasi silang private chef sa bahay nila dati, kaya kailanman di pa raw siya nakakain sa mga restaurant. Di ikaw na mayaman, ika na nga lang ni Shin at nakalimutang anak nga pala ng mafia boss itong si Xiaotang. Siya nga pala, wala ka na bang balita sa pamilya mafia mo? Tanong na nga ni Shin dito. Ngisi nga lang ang sagot dito ni Xiaotang at mas gusto niya raw ang ganitong buhay, at una pa lang naman daw ay ayaw niya na sa buhay mafia at kailanman ayaw nang balikan pa. Sa bagay ako din naman, sarap ng buhay na payapa lamang, pagsang-ayon na nga rito ni Shin. Walang ano-ano'y bigla na nga lang may nagsalitang Chinese sa kanilang paligid at pinaputukan pa nga ng baril si Sakamoto. Ngunit basic hinarang lamang ng ating bida na lubos nitong kinagulat, ayun nakatikim ng balibag mula sa bida nating malibag. Agad nakilala naman ito ni Xiaotang at tinawag na Wutang, nandito nga raw siya dahil mula noong mga nakaraang kaganapan, ay wala na nga raw namamahala at namumuno sa Lu clan, at kung mamarapatin nga raw ni Xiaotang ay bumalik na ito bilang head ng nasabing clan, at huwag nga raw itong nakikisalamuha sa isang baboy at bulbul na yellow. Hinindihan naman ito agad ni Xiaotang at wala na nga raw siyang plano pang bumalik, at bahala na nga raw sila kung sino ang gagawing leader. Bigla na nga lang damyugo ang ilong nito nang lumapit ang mukha ni Xiaotang, at napaka-cute daw ng dalaga. Sino ba kasi ang lalaki na yan? Tanong na nga nila Shin. Ayon naman sa dalaga ay ito nga raw si Lu Wutang, ang dakila niyang stalker noon pa man na laging nakabuntot sa kanya, at kanilang mafia advisor. Nandirito nga raw siya para kunin si Xiaotang, at sa nakikita niya, ay tanging sila Sakamoto lang naman daw ang nagiging hadlang sa bagay na ito. So ano ibig mong sabihin, ika naman nga ni Shin at kung laban nga raw ang hanap nito ay pagbibigyan niya ang lalaking ito. Abakala mo naman sakin ay atras sayo, ribat naman nga ni Wutang sabay pakita na nasa dulo na ito ng pinto, at kung lalabanan man nga raw niya sila ay sa paraang mafia. Huwag nga raw silang mag-alala dahil kung sakaling manalo si Sakamoto, ay bibigyan niya ito ng impormasyon sa kung sino man ang naglagay ng bounty sa ulo nito, o ano, G ka ba? Natigilan na nga ang dalawa ngunit kalaunan ay tinanggihan din naman ang mungkahi ni Wutang, hanggang sa nagulat na lamang sila ng sumang-ayon si Xiaotang. Bagamat nakataya dito ang kalayaan niya ay mas gugustuhin niya na raw yun para makatulong kay Mr. Sakamoto, at pamilya niya ng araw ito. Dahil nga sa pagsang-ayon nila ay pinasunod sila ng baliw sa isang tagong lugar, kung saan binigyan sila nito ng damit ng magmukhang tao naman daw sila. Pangmalakas ang outfit na nga ang tatlo at nang matapos ito ay rekta na sila sa isang underground casino kung saan binigyan sila nito ng tigta 30 milyong yen na chip at alam niya naman daw kasing hampas lupa lamang silang dalawa.
Ang team nga raw na makakakuha ng mas maraming pera matapos ang 2 oras ay siyang mananalo. Nabuhayan naman sila pagkat kasama naman daw nila si Shin na kayang magbasa ng isip, na siyang advantage nila. Ngunit sa kasamaang palad ay walang mga alam sa casino games na lubos nang ang kinabahala ni Xiaotang, pagkat di man daw magaling sa labanan nitong si Wutang, ay matalas daw ang isip nito at matalino. Siyang tunay nga ay di pa man nagtatal sa loob ng casino ay naka 90 million yen agad si Wutang, at sisiguraduhin niya raw na babawiin si Xiaotang. Palike at subscribe na rin Lods, baka naman salamat. Pinaghatian naman na nila Shin ang nakuha nilang chips, kung saan 15 million dito kay Sakamoto, 10 million dito kay Shin, at 5 million naman dito kay Xiaotang. Mukhang labanan nga lang daw ng swerte ang sugal kaya siguro naman ay may pag-asa daw sila, ika na nga ni Shin. Agad kinontra naman ito ni Xiaotang at sinabing imposible daw na aidenan lamang sa swerte ng kalaban ang kanilang laban, at sa pagkakakilala niya nga raw kay Wutang ay masyado raw itong matalino na siyang utak daw ng kanilang organisasyon. Narinig naman ito ni Wutang at pinagmayabang na hindi lamang simpleng laro ang sugal na kesyo umaasa sa swerte, bagkus ay ginagamitan ng kalkulasyon at psychological warfare. Di nga raw tulad ng mga hitman, ay di sila umaasa lamang sa mga swerte-swerte na yan, dahil di raw madali ang buhay mafia. Lubos kinabahala na nga ito nila Xiaotang habang pinabulaanan naman ito ni Sakamoto, at parehas nga lang daw ito sa pagiging hitman, na kung iasa lamang sa swerte at pagkakataon ay nauunang namamatay. Sus, dami na iyong dada, ipakita nyo na lang, ribat naman ni Wutang sabay titig kay Xiaotang at sisiguraduhin niya raw na mababawi niya. Samantala, bagamat nababahala itong si Shin at wala pa rin ng alam sa rules ng mga laro sa casino ay rekta na nga itong pumunta sa isang table, bahala na nga raw at pumapatak ang oras ng kanilang pastahan. Napansin na nga ito ni Kalbo pati ng ibang mga sugarol na lahat na pangiti, pagkat mukhang wala raw alam ang binata na siyang masasamantala nila, na siyang kinabuisit naman ni Shin at naririnig niya nga lahat ng iniisip ng mga ito. Lubos na problema na nga si Shin sa kanyang gagawin, sabay pagdating pa nitong si Xiaotang na mas kinabuisit niya dahil kulang na lang magdala ng megaphone sa lakas ng boses at sinabing bakit naglalaro daw siya sa di pa naman pala daw niya alam ang rules ng nilalaro niya. Tumahimik ka nga sa kinuha nga nila cellphones natin kaya di ako maka-research, ribat na nga ni Shin sa dalaga. Tsaka pwede mo naman ibulong sakin sasabihin mo lakas mong mangpahiyang hype ka, dagdag pa nga ng binata. Away-away na nga ang dalawa habang natawa naman sila Kalbo at mas nakumpirmang walang alam sa sugal ang binata, hanggang sa aksidenteng makita nito ang cards ni Shin na siyang kinagulat nito dahil magagandang baraha. Imbes na umatras ay ngiting durudamanyo na naman nga ang mga ito at plinanong e-bluff si Shin. Sa gulat ng mga tanga ay nag-all-in ang binata, at di nga raw gagana ang pangbabluff nila sa kanya, hanggang sa ipakita na nga lang ang sunod-sunod na pagkapanalo ni Shin at umabot na nga sa 22 million ang napanalong chips nito. Samantala, roulette naman ang netripang laruin ni Sakamoto, kung saan nagtira nga lang ito ng isang chip at itinaya ang lahat ng kanyang chip sa kulay pula. Natawa na nga lang ang bantay at napakatanga raw ng ating bida, at lingid nga raw sa kaalaman ng lahat ay nakokontrol nila ang resulta sa pamamagitan ng isang magnet. Nang bandang dadayain na ang ating bida ay bigla na nga lang nitong pinitik ang chips at ipinatama sa roleta, na siyang nagresulta sa pagkapanalo nito, at lubos kinagulat ng kalaban at paano raw nangyari. Agad ibinalita na nga ito ng mga kalaban kay Wutang at mukhang nandadaya raw ang ating mga bida. Hayaan mo sila, ika naman ni Wutang at inasahan ng araw niya na mangyayari ito, sabay muling nag-focus sa kanyang laro at tila ba may binibilang. Dito na nga ito ibinida ng kanyang mga kasamahan at tinawag na counting, na isang napakataas na skill pagdating sa larong blackjack. Walang ano-ano'y nalipat na nga ang eksena sa nakaraan ni Wutang, noong mga panahong binubuli ito ng iba nilang kaklan dahil sa talino nito, na wala naman daw ambag sa pagiging mafia nila at napakalampa naman daw. To the rescue naman itong si Xiaotang na anak ng kanilang clan leader na siyang kinatatakutan ng ibang bata, na siyang una nilang pagkikita. Nagtaka naman si Xiaotang kung bakit di daw lumalaban itong si Wutang. Rason naman ng binata na di naman daw sa lahat ng oras ay paglaban ang solusyon sa mga bagay-bagay, tsaka sa sitwasyon daw kanina ay ito ang pinakamagandang gawin, na sa isip-isip ni Wutang ay napakawalang kwentang rason. Nagulat na nga lang ang binata nang mamangha si Xiaotang sa kanyang sinabi, at napakatalino nga raw ni Wutang. Sabi nga raw ng airpat niya ay iba-iba ang taglay na galing ng bawat tao, at sa kaso nga raw ni Wutang,
ay mukhang talino daw ang lamang nito sa iba. Lubos kinatuwa na nga ito ni Wutang, at sa unang pagkakataon daw sa buhay niya ay naramdaman niyang bilong siya at tanggap. At simula noon ay ipinangakong gagalingan niya ng makaangat sa taas at masamahan si Xiaotang balang araw. Siyang tunay nga ay natupad ito ni Wutang at tinaguri ang utak ng kanilang organisasyon. Di nga raw masusukat ang utang na loob niya sa organisasyon, kaya sisiguraduhin niyang tatapusin lahat ng hahadlang sa kasiyahan at kapayapaan ni Lady Xiaotang. Makalipas ang isang oras ay muli nang nagkita ang magkabilang panig, ngunit walang nanalo dahil parehas lamang ang nakuhang chips ng magkalabang grupo. Di na masama para sa grupo ng mga tanga, banat na nga ni Wutang sa ating mga bida, sabay iminungkahi na para malaman nila kung sino ang panalo, ay idaan na lamang nila sa poker ang huling laban. Pinabatid naman ng ating mga bida na hindi sila marunong mag-poker, kaya napasasmerisep na lamang si Wutang at nagtanong kung ano raw bang laro ang alam nilang mga hype sila. Kalaunan ay pinakita na nga lang na napagdesisyonan nilang laruin ay unggoy-unggoyen, at ang team na kababagsakan ng Joker sa huli ay matatalo. Happy-happy na nga ang ating mga bida lalo na itong si Shin at pabor daw sa kanya ang larong ito lalo na at nababasa niya ang isip ng mga kalaban, at sureball nasa pinakanyerbyuso ang baraha ng Joker. Ay hype ka talaga Xiaotang, ika na nga lang ni Shin nang makita ang dalaga na halatang halata, na siyang nagpangiti rin kay Wutang at di peren daw nagbabago si Lady Xiaotang. Imbes na samantalahin nga ay kinuha pa ni Wutang ang Joker mula kay Xiaotang at iba rin talaga tama nito sa bida nating dalaga. Nang si Shin na nga ang titira ay naisipan na nitong gamitin ang kanyang mind-reading skill, ngunit lubos na gulat ng kausapin ni Wutang sa isip niya at alam pala ang kanyang kakayahan. Dito na nga siya nito tinadtad ng pagkarami-raming impormasyon na siya nang nag-overload sa isip ng binata, na tila ba nagmistulang tumingin sa araw gamit ang isang magnifying glass. Ayon di kinaya ng isip ni Shin hanggang sa tuluyang nahimatay. Nagpatuloy na nga ang kanilang laro nang wala si Shin, kaya todo effort na sa pagdiskarte itong bida natin. Pares dito, pares doon, hanggang sa natira na lamang ay sila Sakamoto at Wutang. Napangiti na nga ang kalaban at abot kamay na raw niya ang tagumpay, ngunit nang kukunin na ang huling baraha mula kay Sakamoto ay nagmungtanga lamang, at di magawang mahugat sa sobrang lakas ng paghawak ni Sakamoto. Bigla na nga itong pinagpalit ni Sakamoto sabay bitaw sa tanga ayon tumilapo ng hawak ang Joker. Dahil dito ay may pag-asa pa si Sakamoto na manalo, ngunit bigla na lamang sumausaw ang mga goons ni Wutang, na tinutukan na nga ng baril si Sakamoto, maging si Wutang na lubos nitong kinagulat at ano raw ang ibig sabihin nito. Dami mong pasakalyeng hype ka, wala pa nga kaming tulog mula biyaheng Japan, ni Pasnak wala pang kuripot ka. Tas ngayon mang tanga ka pang nakikipaglaro ng unggoy-unggoy na buwisit ka, mafia tayo tas ganyan asta mo, pag may gusto tayo, agad-agad kinukuha natin, wala nang pasakalye pa. Lahat na nga ng kasamahan nito ay sumang-ayon, habang nabahala naman sila Xiaotang sa kinahahantungan ng sitwasyon. Wala namang magawa si Wutang kundi mapa-flashback na lamang at ganitong-ganito raw noong bata pa siya, at tila ba nasayang lamang lahat ng paghihirap niya at mamamatay lamang sa ganitong paraan. Nang bandang susuko na nga ito sa life ay sumingit na itong si Sakamoto, at tinanong siya kung basta na lamang daw ba itong susuko, at kala daw ba niya papa-impress ito sa lablab niyang si Xiaotang. Natigilan naman si Wutang at tinamaan sa sinabi ni Sakamoto, sabay kunwaring rason na huwag daw siyang pinangungunahan ng ating bida, at plano nga raw niya itong lahat, dahil una pa lamang ay plinantahan niya na raw ng bomba ang bawat baril na sisabog kapag kinalabit ang getilyo. Natigilan na nga ang mga tanga sa sanabi ni Wutang at natakot na baka totoo ang sinasabi nito, kaya naman sinamantala na ito ng ating mga bida at isa-isang binanatan ang mga kalaban. Sapak dito, balibag doon, abat may pa-baseball pa nga itong si Sakamoto na nagpatambas sa karamihan ng mga tanga. Kalaunan ay nagpaputok naman ng baril itong si Wutang, at isa raw sa pinakamahalagang skill sa sugal ay bluffing, na di nga inakala ni Sakamotong nagsinungaling lamang tungkol sa bomba ng mga baril. Pinabatid naman ni Wutang na talo siya sa kanilang laban, lalo na at muntik niyang mailagay sa kapahamakan si Lady Xiaotang, di niya nga raw deserve na protektahan ito. Agad naman itong binara ni Sakamoto at wala raw makapagsasabi kung ano ang deserve ng isang tao, ngunit alam niya raw ang pakiramdam ng may gusto kang protektahang mahal mo sa buhay. Napangiti na nga lang si Wutang, sabay pakita kinabukasan na nasa tindahan na ito nila Sakamoto, at as per usapan na raw nila ay sasabihin niya ang impormasyon tungkol sa taong naglagay ng bounty sa ulo ng ating bida.
Pinagtripan na nga ito nila Shin at parehas nandito naman na daw ay tumulong ng magtrabaho sa kanila, at kasalanan nga raw nito kung bakit marami silang naiwang trabaho kahapon. Bagamat nahihiya ay wala naman ang naging choice si Wutang, at habang nagtatrabaho ay sinabi na ngang si Slur daw ang may pakana ng nasabing bounty. So sino ba yang Slur na yan? Tanong na nga nila Shin dito. Ayon naman kay Wutang ay wala nga raw nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Slur, na kinabuisit naman nila Xiaotang at wala rin daw palang kwenta ang impormasyon nito, sayang oras din at may pakasino-kasino pa itong nalalaman kahapon. Teka lang kasi di pa nga tapos, ribat naman ni Wutang at sinabing wala man daw silang impormasyon kay Slur, ay may lead naman sila na nagtuturo dito. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas, ay may patayan daw na nangyari sa isang kulungan parting Southeast Asia. 4 na inmates daw ang namatay na puros first-degree murders ang kaso, at pare-parehas sunog lahat ang mga mukha, at may nakapintang X sa pader. Based rin daw sa informants niya, ay may mga natagpuang bangkay sa Japan na may kakaibang pagkamatay, meron chinap-chap, meron binutis-butas, yung isa ginawa pang araw bola-bola. Lahat ay tinuturong kagagawa ng mga inmates na sinasabing patay na, at sa nakikita raw nila ay buhay ang mga ito at pineke lamang ang kanilang mga pagkamatay at lahat nagtatago sa Japan. Siyang tunay nga ay pinakita ang mga ito na magkakasama sa isang mall, si So na may 64 ng naging biktima, si Dump na may naging 180 ng biktima, si Minimalist naman na 370 ang biktima, at si Apart na suma total 206 na ang naging biktima. Walang ano-ano'y dumating naman sa eksena itong si Boy Reindeer, na agad sinalubong ng tanong ng mga ito kung bakit sila pinalaya. Wala nang ang paligoy-ligoy na sinabi ni Boy Reindeer na kailangan niya sila para patayin ang nasa listahan na ibinigay nito, at problema nga raw nila sa kanilang organisasyon. Natawa naman ang isa sa mga ito at paanoong naging problema raw nila ang isang matabang lalaki na katulad ni Sakamoto. Agad binara naman ito ni Boy Reindeer at huwag nga raw nilang mamaliitin ang mga taong nasa listahan, at baka yun pa raw ang maging katapusan nila. Tila nabuisit naman si Minimalist sa kanyang narinig. Kaya sinampolan ang table na nasa kanyang harap, at bigyan nga lang daw sila ng 1 buwan, at siguraduhin pag natapos nila ay abutan daw sila ng panibagong listahan ng papatayin, o kung hindi ay papatayin daw nila lahat ng tao sa Japan. Samantala, pilit pagkumbinsi naman itong si Wutang na delikado raw ang mga taong nabanggit niya, at mas mabuting tumakas na nga lang raw sila habang may oras pa. Sa gulat ng binata ay tila mas naging disidido patuloy ang ating mga bida, at mukhang may makukuha raw silang impormasyon sa nasabing mga kriminal. Di nyo ba narinig mga sinabi ko, malala pa sa hitman at mafia ang makakaharap nyo, literal na mga baliw at psycho ang mga hayop na ito, pagkabahala na nga ni Wutang sa kanilang sitwasyon. E di mas lalong rason para huwag silang basta na lamang injahin at pabayaan, ika na nga ni Sakamoto. Papansin na rin Lods ng like at subscribe ko, salamat.